Ganun naman yun eh, di ba? Lahat naman siguro ng bagay, nasa huli ang pagsisisi. Di ka makinig sa payo ng ano mo. Wala. Pag di ka makinig, Naka-record ba ka. pala yun? Oo, naka-record yan, sir. Pag di ka nakinig, wala eh. Trip naman niya yun eh. Hindi naman tayo, kumbaga, tayo nagkulang sa paalala. Oo. Shoutout kay Kulas. Diba, dumating si Brad. Meron na kami CCTV, Brad. Ayaw nga, no? Ano, malupit yung Brad. Lupit ha. Ay, yun ano. Oo, yun. Ay, 5 eh. Ayun pa isa. Tapos meron sa loob ng gym. Hindi na makapagnaon ng ano, kalib si Kulas. Hindi na Ba't tayo may mga 0.5 mo dyan? Nang po, 1.25. Oo. Hindi dyan. Oy, Kulas. Saan pupunta siya dito, diba? Pupunta mamaya yun, boss. Road to ano yun, oh? Road to bomb out. Road to back out yun. Ganda pa naman ng plano ko sa kanya. First attempt, national record. Nasilip po na yung nomination. Oo. Anong placement niya sa Number 1 siya, pre. Number 1 siya. Number 1 din mo mababa. Oo, number 1 yung mababa out. Ikaw, Kulas, panoorin mo yung ni Kuya Jan, ha? Maging yun. Ano sa'yo? Inspiration, no? Ang malapit doon, pag napanood niya na yun, tapos hindi pa rin siya matuto, no? Oo. Doon pa rin siya mag-training sa labas ng kwarto niya. Dry grip. Dry grip. Gagi sa loob nga daw yun eh. Oo, Malapit, diba? oo. Para ito yung kama niya. Tapos ayan na yung Oo. lupit. Ngayon na ito, Nicolas eh. Inventor rin eh. Uy, makikita to, ga. Okay lang yan, Gagi. Makikita to. Hindi. Sabi ko sa'yo, Las. Mag-ayos-ayos ka na. Wala nga ka, 4 weeks out. Wala ka pang plano 4 weeks out ka, Gagawin mo. nagta-try grip ka pa. Gagi. Putang nagkakaya ka pa dun sa ura. Pakapakit ng bar dun. Umiikot. Yung bago. Yung bago. Kaya hindi na ako tumuloy. Pero good sa bodybuilding. Ano ba Gusto maganda? bodybuilding. Alam mo, Maganda pre mag-accessories. Pero yung pre, may negative pre. Goods pa rin doon kaila, Oo, dun pa rin. Kasi dati mo. kahit papaano dun pre, ensayo bar. Matino-tino. Sa'yo kasi, kumbaga go-to, para sa akin, go-to equipment Oo, ensayo talaga. oo. Like, maayos. Oo, men, kasi pwede ko Ano yun? Oo, sige lang, go lang. Kasi napansin din nila doon sa Kainta. Yung nagpalit siya doon ng mga machines eh. Ano bang Ensayo. machine yun? From Ah, tapos nagpalit na siya ensayo. ah. Dahil sa quality din talaga. May mga quality din sila eh. Yung mga yung Oo, underdog. yung May- yung Depende, feeling ko depende. depende daw, Oo. depende. Kasi may napansin daw siya na parang, may mga embang daw. Oo, Di maayos yung kasi daw pumunta ako doon nung kailan ba yun? 2 weeks ago ata. Oo. Napansin ko din yung sa ibang machines, medyo off siya. Mm-mm. Ayun, pero yung cage, mga ganun, okay Ayun, naman. Hindi ko kung powerlifting specific goods, pero depende kasi kung bodybuilding kasi. O medyo, yung... Depende. basta- Kasi meron nga sa extreme, although may, like most of the time, pag nakahawak ko na extreme na gamit, palpak eh. Like, totoo naman Iba talaga eh. yung- Pero may mga times na may mga, kuwari, ang favorite ko sa extreme yung single arm na nakaupo ka, parang nasa spaceship ka, ganun. Tapos yung T-bar na, yung naka-bentas. chest supported. Oo, chest supported yun. Ano ba? May mga goods din silang mga crossover. Pero ang pinaka basura talaga yung bench press talaga. Ay, oo. Wala talaga Grabe yun. yung dun. Like legit, man. No comment na lang. Hindi, mag-comment ka kasi totoo Hindi, naman pero talaga totoo lang. Kasi parang para sa akin, parang ang delikado niya. Kasi ang nipis minsan nung Okay yung mismong bench, ang Okay lang na nipis. nagigets ko yung 2-3 rack eh. Wala namang problema Oo. dun eh. Kasi di naman talaga powerlifting shit. Mm. Pero yung bench Oo, mismo, ang tapos, ang baba, Oo. pusang gala. Meron naalala ko na naman yun, yung may bench press dun sa extreme na pinagdigiman ko dati. Ang baba talaga, boy. Parang maglarsen ka na lang. Oh, legit, man. Ang kulit talaga nun. Wala eh. Yan. Wala, talagang bihira lang yung nagki-cater both powerlifting and like gagawa mo na lang din talaga ng paraan. Wala eh, kung ganun yung Pero wag kang mag-expect na Oo naman.
Na kuwari, mag-carry over or kuwari, Oo. wala ka, sabihin natin, kuwari, di ba, may nire-recommend tayo, mag-calve kayo 4 weeks out. Ayun, Ganun. yun nga yung sinasabi natin na Oo, pero, ang reason, wala talaga ang layo ng ganito, ganyan. Hindi, okay, gamitin mo yan. Ganun, kuwari, tri-grip or mga bumper plates. Pero, isipin mo na mag-iiba talaga yung pakiramdam pagdating dun sa pagdating meet. ng meet day Oo. talaga, iba na. Huwag mong sabihin na, hindi, naman to sa Hindi. tapos ganito. Subok na yan, pre. Although, may mga, sa bagay, nakita ko kasi, di ba si Carlos Griffith? Ganun. Ano siya? Ganun siya eh. Ganun siya. Parehas ng rack namin. Feeling ko wala talaga siyang kakilang kalib dun eh. Wala. Feeling ko nga yung bar niya, power bar ba yun? Di Pero naman. hindi siya. Parang talagang parang, alam mo yun, yung normal na. Ano talaga siya eh, feeling ko. Wala, malakas lang talaga siya. Pero feeling ko rin yun, kumbaga, since may idea naman sila sa ganun, feeling ko ang tira nila doon, parang medyo ino-overshoot nila siguro yung Parang siguro. Or, kasi kung napansin mo yung numbers niya sa training, mataas talaga. Tapos nagyayari, pag yung tulad ng Sheffield, di ba? Yung sinasabi niya yung sa squats niya, yung parang first, siya yung una kasi, di ba? Bago si Gavin. Tama ba? Parang dinodoubles niya na yun or something. Tapos yung last attempt, pagdating doon, yung last attempt, parang umembang. So, may feeling mo, may factor din, hindi lang sa travel, no? meron yung factor yung training. Oo. Kasi ano lang yan eh. Parang, wala namang problema. Siguro lalakas ka. Pero much better kung comp specific yung gamit mo. Okay. Ganon. Like, may factor pa din siya na, onte. Mismo. Pero siyempre, kung gusto mo talaga na doon ka na sa comp specific, kung na kung talagang seryoso ka. Pero, yun nga, kung wala talagang means, edi, ayan, work with what you have. Kung anong meron. Kaysa di ka mag-training. Oo, yun. Yun nga. Na lang, Tama. lang. Kasi, ako nga, dati po, wala namang dati. Oo, di ba? Masyadong powerlifting dati. Ba't nakakabuhat? Diba? Baga, ayun lang. I-manage lang yung expectation pagdating sa meet. Siyempre, pagdating ng meet, kailangan, kumbaga, mag-a-adjust ka na lang din. Wag ka na magmaasim. Di ba? Mismo. Uy, di pa ako nag-i-intro. Introan muna natin to. Okay, introan muna natin. So, ayun. Back to back yung podcast. Kapon, si kay Melvin ngayon, ikaw. Meron pa mamaya. Mamaya pa, si Boss Nico. Pero isingit na natin to habang para walang patay na oras. So, ayun. Again, episode na to? 11, 12, si Warat. 13. Ay, hindi. 14 na pala. 14. Coach Melvs pa eh. Coach Melvs si 13. 14 ka. At least naka-line up na. Ano na yun? Ang ginagawa ko ngayon, parang every week lang ako mag-release. Para may buffer. Every week. Friday 8 p.m. Yun yung time slot lagi ng RP Talks. Friday 8 p.m. Ang reason, pinag-usapan namin ni Match yun eh. Kasi inisip namin, Friday, technically, in general, uwian ng mga, last day ng mga nag-work. 8 p.m. technically possible na sa bahay na sila. Kasi usually, nag-aalis sila 5 or 6. But in 2 hours. Nakabiyahe na yan. Nakabiyahe na yan. Nakain na yan. Sila lang sila. Kumain sila. Manood sila ng mga katarantadong sasabi. Pero big shoutout sa L1 Philippines, RPE 05 for 5% discount. Yes, sir. PM, wait lang. May nag-PM. Andiyan na ata si Nico. Sino to? Si Nico nga to, men. Diyan na? Oo. Wait lang. Sige. Wait lang. Pwede naman natin upo muna siya dyan eh. Sige. Para back to back. Back to back. Sabi naman niya 3. Chill lang. Sige, ako muna magte-take over dito. So, yan. Welcome to RPE Talks, guys. So, hintayin na lang natin pakilala tayo, pero feeling ko kilala niyo na ako. And, ayan. Nakita nyo, nakita ko lang to dito. Kay idol na, Adrian. Boss Adrian, shoutout sa'yo. Yan. Idol talaga kita, since day one. So, ayan guys, visit lang kayo dito sa RPE. Yan, if gusto nyo mag-train ng comp-specific powerlifting equipments, and very chill lang dito. And, ayun, makikita nyo yung mga laruan ni Coach X. Collection niya nandyan. And, yeah.
Ay, false alarm. Wala pa pala. False alarm. Wala, wala, Shopee. False alarm. Kasi nabi naman niya kasi. Filipino time, boss. Pa yun, di ba? Rizal pa ba yun sila? Ayun. Okay. Game. So, ayun. Ang tawag dito. Ano yan? Sana, anong sabi ko? Intro pa lang. Intro pa lang, yun. Intro. RP055% discount, L1 Philippines. L1. And of course, RP shirt, OS, comp shirt, Lahat short. trading shirt, short. Eto na, parating na yun. Medyo for free na hiningal ako dun Use breeder. Use code SORRIMA05. Yan. Wala pala, meron na tayong first usage natin ng code ng RPE. SORRIMA05. Pag ginamit nyo yun, pag minessage nyo, RPE page, pag nag-order kayo, pag may pag ginamit nyo RPE05, may 5% discount sa total. Malaki na yun. Total purchase mo, Malaki yun. And, puta, hiningal ako dun. Pinaspasan mo, boss, ah. Game. Ito na sinasabi ko, kaya gusto ko magbaba ng timbang eh. Hindi man legit, kagi. Okay naman yung ano natin ngayon, ah. Okay yung trend, ah. 84 ako ngayon. 84.4 kagabi. Kahapon ng umaga. Parang yun nga. Okay naman yung trend ng yung pagbaba mo. Okay naman siya, actually. Ayos. Wala namang pinagbabago. Pero, anyways, before tayo dive dun sa mismong topic, which is yung meet recap nga. Yung mga recent happenings muna natin. By the way, Stephen Lorenzo, thank you sa pagbisita ulit ng biglaan na walang pasabi, na walang abiso. So, ayun. Recent happening sa ano ba yan? Ano ba? Words, na topic na yung words eh. Topic na yung words na yun eh. Tama ba yung predictions natin? Na? Di ba like predictions tayo nun? Predictions? Di, wala. Wala talaga boy. Lahat halos, technically lahat mga... Nabigla kasi talaga lahat eh. Oo, man mismo. Yun yung maganda sa powerlifting na bilog talaga yung plates na in a way na sports talaga siya. Talaga, oh. Kumbaga may nananalo, may natatalo, hindi Jordan, di naman lagi panalo dati yun, hindi natatalo sila eh. Oo. Big example, Orhi, di ba? Wala naman nag-expect na si Jurins manalo. Although meron iba na alam nila or yung katulad nung sa 66, alam nila kasi world record holder siya ng deadlift. Pero alam mo yun? Oo. Yun lalo yung kay Orhi. Kasi ang nangyari kay Orhi, actually, lamang naman siya eh. Oo. Pero mas maganda talaga yung araw ni Jurins. Pero feeling ko yun yung parang edge kapag last pull ka. Yun. Oh. Tapos pero di ba nakapag 360 yun si Orhi? Oh. Sa training. Sa training. Yun yung parang nga kasi magkaiba talaga. Huwag nyo na expect yung training total nyo. Like, iba yun yung meet day kasi laro yan eh. Kumbaga sasabay ka kung anong kailangan eh. Oo. Like, kailangan mo lang, kunwari, deadlifter ka. Kailangan mo lang ng 220 para manalo. Huwag ka na magmaasim na PR ka pa na 230, ganun. Yun yung itanggalin nyo na yung stigma na parang meet day PR. Walang ganun. Itanggalin nyo na yon, mag-mature na kayo sa powerlifting. Habang maaga Tama. maaga pa. Wag mo na kasi usually ganun. Like, first attempt, parang RPE 8. Second attempt, parang record Sheffield. Utak Sheffield na pre. Imamatch ko yung imamatch ko yung PR ko. Tapos third attempt mag-PR. Hindi ganun. Hindi ganun. Man. So, siyempre, sasabay ka doon sa kung ano bang nangyayari. Ano bang nangyayari? Lamang ka ba? Oo. Pe-pace mo ba? Ikaw ba yung nagli-lead? O kaya malaking role yung handler eh. Oo, malaki. Sabi nga ni Sorima, medyo underrated yung mga handler kasi akala nila taga runner lang yun. Actually, hindi yun ganun. Maraming ginagawa yung handlers, man. Like, kunwari, handler or coach ka. Oo. In charge ka rin yan, syempre, sa scouting. Check mo yung nomination. Sino ba yung mga possible na makatapat mo? Check mo rin yung lifting ka sa game day. Tapos, maplano mo yung attempts. Magmamat ka. Magmamat ka. Diba? Calcu. Yun, marami. Tapos, ipe-prep mo ba siya? I-warm up mo. Yun. Tapos, yung niya, syempre, recomp niya. Marami. So, yun nga, kumbaga, meet day, take what it
Kunin mo kung ano yung nandun sa araw na yun. Bart, naubos Naubos yung English ko. naubos English mo, sorry, ma. Naubos English ko, sorry, ma. Pero yun nga, kunin mo lang yung kung ano. Kung ano meron. Kaya talaga yung meat, pagandahan na lang ng araw eh. Pagandahan ng araw. Bigay sample, Orhi versus G-Reds. Yun. So, Yun na lang. marami, ano ba ba? Yung, Ano ba yung mga happenings? Ang happenings. 66 din. I mean, yung gisingit ko lang, halos same lang din yung nangyari din sa 66. Oo, actually. Diba? May ano ako dyan. Alam mo yung para sa akin medyo yung, di naman sa, opinion ko lang medyo naging yung handling nung Team France. Alam mo bakit? Bakit? Second attempt, ang ginawa nila kay Panache, itatay nila si Jonathan. Itatay nila. Tatay nila, pero mas mabigat siya. Oo. I mean, pwede mo naman siguro 2.5 since second attempt. Oo. Like, ang nangyari doon, parang naging big factor yung third mo para manalo ka. Like, parang walang sense yung second attempt mo. Parang, ba't mo tinay? Ano yan? Second pa rin yan. Second. Wala ka pa rin, hindi ka pa rin Mismo. Like, parang parang walang Marami naging sense sumita yung Parang diba? alam ko yung kay Lia Bava din sinita din. Yung opener niya ng squad. Commander siya nagsabi nun, parang nakita ko. I don't know. Wala eh. Medyo, yung handling nila. Medyo, sabihin nyo, ba't yung inisito yung handling Team France? Di man, kasi kung yun naman talaga yun ang pag inobserve mo talaga, yun talaga. Yun talaga Kung medyo technical kayo sa powerlifting, it is what it is eh. Wala, ganun talaga. Mga sobrang ni-risk nila yung third. Like, tingnan mo, 2.5 jump. 2.5 jump na Kaya lang nga, yun nagulat nga ako eh. eh. Pa na siya, Kung 2.5 imagine jump. mo, kung kinuha mo na ng second attempt yun, Oo. alamang ka na. Tapos nag-miss si Jonathan. Pero anyway, it is what it is. Wala, ganun Tapos talaga na yung eh. worlds. Yan. Masaya ba? Sobrang Thrill. Grabe yung thrill. Grabe, SSJ Bob, no? Ay, grabe yun. No? Sa si Anatoly. Ang malupit dun, min. Weight niya, 105.5. 105. So, uminom Ano na ng yun? Gatorade Point para ano mag yun? 0.5. 105.5. 0.5 Ayun nga. ata. Basta butal na butal lang. Sobrang Oo. butal lang niya. Kasi pag hindi ata siya pumasok dun ng weight Eh, class, 105 siya. parang- Bababa siya. Grabe. Wala yun, nilagpas niya. Tapos tambak. Pero alam mo sabi niya, worst meat niya daw. Oo nga, yung malapit Worst dun meat eh. niya daw. Imagine mo pong hindi kasi di naman siguro nagyayabang lang yun kasi alam naman natin yung numbers niya sa Oo, sa training. sa training. Oo. So masasabi na talagang worst meet mo yun kung hindi mo talaga na ma-match kahit papaano hindi ka lumalap. So nahihirapan ka or something. Pero grabe siya. Grabe yun. Pero kung itutuloy niya yung 120, yayariin siya ni Rondel. Oo, si Rondel pag bumalik na ng IPF. Pero feeling ko kapag nakuha ni ni SSJ Bob yung parang sabihin natin 115-ish. Kasi yung 10 kg na timbang na yun, yari sila doon. Yari sila doon. Nakuha niya Nasa yun. ano pa nga lang siya, di ba? 105. Mismo. Grabe na yung ano niya. Parang si Jomar, sabi ko, naglaro lang yun ng 100. 105 yung weight class niya. Man, kung nakuha mo yung 104, 103 man lang. Nako. 104 at least. Palag yun kay Ang taas ng chance mong matalo yung first. Si Jalen. Oo, si Jalen. Layo talaga ng dead. Kasi ang lamang niya, mga 30 ata, 25. Okay. Medyo undershoot pa yung... Wala kasi ako nung squat eh. Kaya medyo na-undershoot niya yung squat niya. Tapos, Oo nga, deadlift pinakita niya actually, yung deadlift niya, sinecure lang namin yung second doon eh. Pero Dikit din ba yung third? kahit hindi, kaya actually dapat 250 lang yun. Sinabi ko 255 para regardless kasi ma-hit niya yun o hindi, panalo siya eh. Okay. Dapat nga mali rin ako in a way na parang dapat sinagad ko to eh. Parang alam mo yun. Ang maganda kay Jomar ang ganda lagi ng taper nun, min. Kaya nga eh. Fresh na fresh yung taper niya. Lagi siyang 2 meets niya na nagawa yun na hindi niya nahihit sa training yung numbers niya. Tapos biglang pagdating ng meet day, mahihit. Yung talagang yung mga numbers niya, usually deadlift, numbers niya sa deadlift, kung ma-hit man niya grinder, basta hindi niya na-hit yung 255 sa meet, ay sa training. Ang heaviest dito 250 tapos red light pa. Okay. Softness pa or something hits parang ganun. Tapos pagdating niya nun, yung 255 niya parang RPE 7. Ayun ba yung last attempt niya? Oo. Ay, Grabe. oo nga, bilis nga So, nun eh.
sobrang bigyan nyo na importance yung yung taper nyo. Taper. Tsaka, madalas kasi may mga nakita ko dito na parang 1 week sabi natin, may mga heavy pa. Man, imagine nyo na lang. Depende na lang kung paano yung recovery nyo. Pero, siguro, yun nga yun, siguro mga mabilis mag-recover, parang hindi, may pinapasukan silang capsule. Oo. Man, hindi, ganito. Bigyan nyo importance yung recovery. Why? Oo, totoo. Hindi naman kasi ibig sabihin na, hindi naman ako nangangalay or na pagod. Hindi yun ganun eh. Timin. Man, akala mo lang ganun, trader yan. Kaya, Imagine mo, di ba? Kumbaga, kaya minsan kailangan din natin ng kumbaga, feel ko malalaman mo naman yan kung nagte-training ka na ng matagal. Alam mo na kung gaano ka katagal mag-recover. Totoo. Di ba? Parang, hindi yun, last week na lang may mga, Samit mo na gawin yun. Gagawin mo pa ng last training. week na lang may mga heavy ka pa. Heavy ka pa. Ang ginagawa, ito pansin ko which is, ginagawa ko rin naman siya dati. Hindi, yung alam mo yun, bago ka mag-PR or mag-meet, kailangan mag-PR, parang, ganito na lang. Usually, kada may mga nakikita pa rin ako ngayon na bago yung meet day nila, like, gusto nilang mag-PR. Yung ganun lagi PR week, parang ganun. May heavy week, pero it doesn't mean na legit mag-PR ka. Ang mangyayari pa nun, tatagal lalo yung recovery process mo. Lalagpas ka ng taper week, di ka pa di diba? ka pa nakaka-recover. Kumbaga yung potential mo sana na may lalabas mo sa meet, parang bumababa pa dahil dun sa pinaggagawa na. Kasi ang goal nga ng peaking, parang momentum bibuild mo yung momentum, diba? At saka ang goal ng peaking is goal natin na yung pinakamalakas mo dun sa araw na yun. Ibibuild mo yung pinakamalakas mo na ikaw sa araw na yun na less yung fatigue. Oo, totoo. Gets mo? Mm-hmm. Kasi sabihin natin malakas ka, like legit nandyan yung lakas mo. Paano kung fatigue ka nung? Fatigue ka nung wala din, di ba? Hindi ka rin makaka-perform. Diba? Useless. Parang ganun. Kasi may mga kilala ko ngayon na parang ganun nga yung tirada nila. So, anong nangyayari tuloy? Na-fall short sila sa meet nila na parang may potential silang total na ilalabas. Dapat, kung naka-recover sila ng maaga. Kaso, dahil sa mga ganong galawan. Na rin, kumbaga, siguro maging assignment na lang din siguro sa mga coaches at saka sa athlete na kung paano yung tamang recover. Kasi iba-iba naman ang recovery ng athlete. Iba-iba. Wari, ikaw, 3 days ka, kailangan mo magpahinga bago ka maging malakas ulit or whatnot, makarecover. Ito si Lifter B, 2 days lang, pwede na. Ito si Lifter C, kailangan niya ng 4 days na pahinga para talagang legit na recover siya. Diba? So, mo yun, kumbaga, accountable yung mismong handler or coach yun. Kaya kailangan maganda rin yung communication yun ng athlete mo sa mismo. Athlete to coach relationship. Kailangan very open kayo. Mismo. Like, kasi, syempre, yung coach, magre-respond lang yan sa kung di ka nagsasabi, like, okay ka lang, okay. Siyempre, tutuloy niya lang yung plano niya sa'yo. Pero, hindi niya ma-alter yung dapat niyang i-alter if hindi ka nagiging transparent sa kanya. Diba? Mismo. In terms of transparency, sobrang malaking role yun between athlete at coach. Oo, totoo. Kasi hindi naman, lalo na, yung usual ng coaching ng powerlifting is online. Hindi naman madalas makita yung training mo. Hindi ko naman, ako yung athlete, ikaw yung coach, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Malalaman mo lang yun kung sasabihin ko. Totoo. Let's say, for example, big example, kahapon, tinanong ko yung isa mong katimid, si Cholo. Ang plano ko, idiretso siya katulad mo. Like, i-picking na agad. Tinanong ko muna siya, kailangan mo ba ng deload? Kamusta? Sabi niya, kailangan niya ng deload. Hindi mag-deload. Deload. Ganun. As simple as that. Ganun lang. Siyempre, as an athlete, mag-gauge mo naman yung katawan mo. Huwag ka na, wag maasim na ipupush mo. Kung ben ko nga akong coach, itutulad ko na lang kay Stephen yan, tutuloy ko rin. Diba? Hindi ganun. Yari. Diba? Tatanong ko rin, ikaw, tinanong kita, kaya mo ba ituloy o hindi? Sabi mo, kaya mo, go, tuloy. Tuloy lang.
ganun. Kumbaga, yung communication between athlete and coach, no, sobrang Mahalaga importante yun. Totoo. Kasi, kumbaga, ano yan hindi talaga magwo-work talaga ng mag-isa lang. Ano yan both ways. Plus, role mo rin as an athlete kasi, sasabihin ko, yung coach mo, may hangganan lang na magagawa yan Oo. Kaya athletes, help yourselves din. Like, tulad natin, di ba? Oo. Like, minsan, may mga cues na ako na ginagawa ko na, ako na, fini-figure out ko na sa sarili ko, tapos sasabihin ko sa'yo, para sa feedback. Like, as an athlete, ikaw lang din makaka-discover niyan. Hindi, kumbaga lagpas na yun, sobrang galing naman ng coach. Kahit yung mga top coaches, like, they can do so much lang as a coach. Like, at the end of the day, if you're an athlete, help yourself. Like, help your coach din, di ba? Para mapadali. Like, kumbaga, simple cues lang na, kunwari, foot placement. Ayan, kaya mo nang i-adjust ng sarili mo, tapos okay. Di gawin mo, then report mo sa coach mo. Okay tapos ba? ang problema nyo, di ba? Big example niyan, yung nangyari sa atin. 'Di ba? Dito na tayo, may 3 cup na tayo. May 3 cup. So, connecta na natin 'to. So, bago mag-meet day, may mga nangyari pang Ito, actually, may makukuha kayong aral dito kasi kumbaga kung may oras pang baguhin nyo na. Like, as in, agad-agad, wala nang pabukas. Oo. So, ang story nun is, ba yun? 1 week out ba yun? Ano ba yun? Sige, ikaw magkwento nun. Yung, deadlifts? Oo. Okay, 1 week out. 1 week out, 2 weeks out. Parang pataas na tayo nun Oo. 20. 210. Actually, sa una pa lang 210. Oo. Week 1 ng peaking. Week 1 ng peaking. Week 1 ng peaking to 200 ba yun? 210 na ata tayo nun, no? Parang ganun. Dito ako ginawa yun 210, umangat, mabilis, tech issue, hitching. Oo. Okay, adjust. Sige, adjust. Pinakita ko kay Andre, di ba? Hindi si Andre. Sige, hitching ka, adjust. Week 2 to 20, sa Zila, umangat. Oo. Pero downward. Oo. Downward, gumanyan. Mas may problema ka na sa knees ata nun. Parang nagra-ramping yung knees. Mga ganyan-ganyan. Pero maangat siya. Pero maangat. Walang problema, maangat. Week 3, ito na yun. Week 3. Yung 220 ulit. Sabi ko, retake mo yung 220. Ulitin kasi di malinis Kaya naman. Week 3, yan na. So, nag-220 ako dun sa fitness hub. Oo. Hanggang knees na lang. Hindi na siya tumuloy. Tapos binaba ko na. Kasi useless na siya. Pero nilabang ko siya. Mismo. Like, ako, lumalaban naman ako lagi. Hindi ako Mismo. Pero dyan, tapos wala na. Tapos, ang nangyari nun, ito na. Ang nangyari nun, di sinend ko. Backdowns na ako. Ang ginawa ko nun, ganito. Ang nangyari kasi sa deadlifts namin nun, parang nagpalit ako ng foot positioning. Oo. Actually, ikaw nga yung promotor nun. Actually, totoo naman kasi... Pero kasi nung una, di ba, wala tayong problema. Applicable din sa akin yun kasi nung time na yun, injury ako. So, pag binubuka ko si toes ko, nagtitrigger. Nagtitrigger. So, technically, actually, good thing din siya na nagginawa ko yun kasi kahit papano, hindi nagtitrigger yung sakit. Pero ang nangyari, nung papunta na doon, medyo nag-off na yung knockout. Oo, yun. Kaya yun nga, di backdowns na ako. Yun, balik tayo. Backdowns na ako, then, ang ginawa ko lang nun, binago kasi namin yung ganun, nagganyan ako. Oo. Ginawa ko lang nun, bumalik lang ako sa dati kong Balik lang ako sa dati kong stance. Tapos yun na. Tapos ang problema. Di ba? So, minsan may mga, din kumbaga, if ain't broke, don't fix it. Medyo, rin kasi tayo nun naghahanap. Parang naging desperate din kasi tayo hanapin kung ano ba yung problema natin. Minsan hanap ka ng hanap, nandyan naman na yung sagot. Di mo naman na dapat baguhin, yun nga. Paano kung, imagine mo, ganito. Paano kung hindi mo na, may mga ganong athlete kuwari, hindi mo na buhat. Paano kung fatigue ka lang nung araw na yun? Yun nga. Tapos inisip mo na agad, take issue. Yun. Palit agad. Paano kung pagod ka lang talaga nun? Take off ka lang talaga nun, di ba? Observe mo rin talaga dapat yung sarili mo bago ka mag-ano. So, ayun yung lesson. Actually, katulad niyan, big example nung last week ko ng block, ng last block.
na-realize ko lang actually to ngayong week lang ata eh. Last week ko kasi di ko nakuha yung 245. Diba, Deadlift? di na nga ako di ganda ako nagbe-belt. Pero yung mga 1, 2, 3, ang bibilis eh. Like, pak, lipad. Forecasted nga dapat ng last week ko, 250-ish eh. RPE 8 to 9. Na-found out namin, which is twice na nangyari, na every 4th week, nag-accumulate na si fatigue. Sa akin. Hindi ka na nakaka-catch up. Oo. Ang pinaka-peak ko, week 3 lagi. Like, yun yung pinaka-last. Like, last na alas ko para malakas ako. So, inisip ko agad, but mag-ano kaya ako, mag-belt agad ako. So, technically, sinisi ko na agad doon sa hindi ako nag-belt. Hindi ka nag-belt. Pero hindi ko Nagpapatig ka. Oo, hindi ko inisip na, patig ako nung araw na yun, no? Lately ko lang naisip yun. Kumbaga, ako. Pagod lang talaga ako. Diba? Kumbaga, isipin mo rin na may isang athlete dito, parang last heavy niya. Nadi-disappoint siya. Hindi niya Sino yun? Si Carl. Hindi ko kilala. Yung long hair. Malaki katawan. Okay. Hindi ko nakasabot. Nakakita ko na siya sa, parang sa IG. Dito na rin ata magbubuhat yun. Yan, sa last 7 niya dito, bago yung meet niya. Hindi niya nakuha. Disappointed siya, technically. Nalungkot nga eh. Timin, imagine mo, pang ilang week mo ngayon, galing ka pa sa sakit. Okay, isa din yung factor yun. Malamang talaga, mahina ka ngayong araw. Diba? Hindi naman to yung meet mo. Pero hindi naman importante araw na yung meet day yung mahalaga. Meet day ka pa. Diba? Ipahinga mo na lang yan. Tama. Ang plano, parang nabanggit niya pa yan na may mga ano pa siya. Ipahinga mo na yan, ibaba mo na. Fail ka na nga eh. Baga, tama na. ano mo ding mga factor yun na ano ba nangyari sa'yo prior nung week na yun? Ba't mo na fail? Kasi step back din. Tapos hindi ka agad magko-conclude na mahina ako. Pangit yung tech ko. Totoo. Paano kung naka-accumulate na talaga yung fatigue mo? Kasi normal lang naman talaga mag-fatigue. Kasama yan sa peaking process. Sabi nga, ang fatigue, byproduct yan ng training. Kakaparinig ko lang kay Nick Manders ata. Basta, okay, yung reel niya kanina. kanina tayong umaga. Okay ng umaga. Yun, parang byproduct siya. So, hindi mo talaga, normal yan ang nangyayari. Magkasama yan. There will be bad days talaga. Like, hindi lang sa peaking, like sa buong training. Sabi ko, kailangan mo yun. Ibig sabihin, nagpa-fatigue ka. Ibig sabihin, nagtitraining ka. Oo. Magtaka ka kung hindi ka magpa-fatigue. Oo. Totoo yun. Napakatindi mo nun. Di ba? Sige ba, alaga-alaga lang, nagsusumba. Di ba? Imagine mo, 4 weeks, like, naka 3 block ka na di ka nagpapatig. Magtaka ka, ibig sabihin. Parang no? Sandbag yung. Parang, undershoot mo lagi yung training mo. Parang hindi ka nagpo-push dun sa ano mo. Oo, totoo. Walang kwenta yun. Hindi naman din, like, sabihin natin, overshoot, bawal mag-overshoot. Pero yung fine line lang in between. Kumbaga, ganito yan eh. Masama mag-overshoot, masama din mag-undershoot. Tama. Di ba? Parang hindi mo nabibigay yung best mo sa training mo. Hanapin mo lang yung gitna lang. Yung hindi ka sumosobra, hindi ka rin sumusobrang bagbaba. Hindi ka umaangat ng sobra, hindi ka bumaba ng sobra. Mismo. May alamin mo lang yun. So, ayun, yung nangyari dun sa deadlift mo. So, binago na natin agad. So, nangyari doon, bumalik ka lang sa dati. Bumalik lang ako sa dati ko. Like, yung stance ko pa nga nun, yung unang-unang pa talaga. Mismo. Tapos yun, ang tawag dito, medyo, ano lang in-adjust mo? Lumayo ka ba o? Lumayo ako. Like, nag-wide ako ng onte, tapos binago ko yung foot placement ko. Like, hindi naman siya sobrang buka na ganyan. Like, binuka ko lang siya ng onte. Yung natural, lang. Like, parallel pa rin yung big toe ko sa plate. Ganun. Tapos, spacing sa bar. Yung spacing ko sa bar, medyo nilakihan ko na siya. Hindi naman sobrang layo. Like, yung saktong may distance. Noon kasi wala akong distance eh. So, nangyayari, pag nag-wedge ako, tumatama na. Gawa ganun. Tapos ang tendency nun, pag tama, doon na. Angat, maglalak yung knees ko, nasa posisyon na ako na hindi ko na siya kayang i-save. Like yung center, parang gawa ganun. Off na. So, wala na. So, ayun din, yung timing. Yung nauuna yung knees, yun, naging problem ko rin yun eh. Kumbaga, pero nangyari yun, yung change natin ng tech na yun, ilang weeks out yun. Parang 4 weeks out ba? 5 weeks?
ano na lang yun, last heavy na. Oo, Actually, last heavy ba yun? Hindi nga tayo nag-heavy yun. Parang nag-pull back hindi na tayo agad pull eh. back na tayo kasi Oo. nararamdaman Week na. 3 nangyari yun eh. Oo. Na-adjust na natin ng week 3. Parang yung week 4 yun makikita natin kung okay ba talaga. Oo. Tapos yun nga, pa week 4. Actually, yung ginawa mo na yung tech mo na yun, hindi parang mababa na eh. Hindi ka nga ang alam ko hindi ka nag 220. Hindi nga tayo ramatrat eh. Hanggang Hindi doon na. lang, dalawang 210 to 20 to 20 tas 210. Wala na tayo. Wala na. Kumbaga, hindi tayo, yung nag 220 ka na off yung tech mo, hindi, inulit natin yun, pero nung hindi pa rin, umayos, like, stop na tayo doon. Pinull back na natin agad. Hatak na tayo. 210. Bumaba na nga tayo nangyari. nun. Imagine mo, di ba? Kumbaga, kung maasim kami nun, iraratrat namin ng 225, 230 yun, di ba? Hindi naman porket hindi mo na-hit sa training, hindi mo na may hit sa Totoo yun. Sa tag dito? Sa comp. Sa comp. Totoo. Di ba? Bago tayo pumunta dun sa deadlift mo, kung ano naging resulta ng deadlift mo. Last na yun. Mamaya yun. Meet recap muna tayo. Ano yung mga naging, walk us through dito sa, prep mo. Prep. Munti ka na tayo makasungkit ng podium nun, pero it is what it is. It is what it pero is. good, all in all. Hindi, sige, good meet. So, good meet yun kasi technically, total PR mo, laki. Plus 40. Plus total. 40 kg, di ba? Plus 40. Imagine mo naman, di ba? Kumbaga, minsan rin kumbaga, normal lang naman na malungkot na hindi ka maka-podium kasi hindi naman kumbaga, doon tayo sa realidad na lahat naman siguro na nagko-compete dyan, gusto mag-podium. Oo. Parang ang plastic mo naman pag hindi ka mag-aasam. Kahit konti lang, may pag-asam-asam ka yan. Di ba nga yung sinabi ko nung unang episode natin? Like, napaka-plastic mo naman kung di sumagi sa utak mo na gusto mong... Sumasagi talaga yan. Parang hibabi yan. Di ba? Dahan-dahan. Yun naman talaga kaya nga nag-compete para manalo. Nag-compete ka ba para matalo? Oo, di ba? Paano naman yun? Di ba? Kahit nasabihin natin, trip ko lang mag-compete, experience lang. Pero may... Sige nga, operan ka ng medal. Diba? Di mo kunin. May konti yan sa back of your head na parang, paano kung manalo ako? Diba? Ganun din yan. Matik yan, man. So, ayun. Walk us through dun sa mga sa meet mo na to. Meet or sa prep? Sa prep mo na to. Anong mga naging challenges mo? Ano yung mga natutunan mo dito sa meet na to? Actually, yung una sige, ano natin. So, nag-decide, paano ba yung decision natin nun? Kasi ang last prior na ito, may meet ka, yung pinakauna mo. Yung November. November. So, ang ano lang niya, ang tawag dito, ilang months yung interval niya? December, January, February, March, April, May. 6. 6 months. June to yung ano. Half a year yung interval. Half a year. What made you decide na mag-meet ka after 6 months? Kasi usually ganun eh. Yung mga nagtatanong sa una, ano ba dapat yung mga interval? Anong naging factor mo? Ba't nag-meet ka agad? Ako? Like, nag-decide ka na mag-meet? Oo. Kasi ano ko na yun eh. Parang last novice ko na yun. So ginamit mo na ginamit ko na sa last novice. So hindi ka pa nag-open talaga? Hindi pa. Nag-novice ka sa raw, nag-novice ka sa equip. Gets. Ganon. So, inisip ko, wala rin namang like, ito kasi ginagawa nung iba. Like, i-reserve nila yung novice card nila tapos sasali sila ng later meet. Tapos, mamumuga ka doon. Sabihin na natin, mamumuga ka doon. Tapos, yay! Podium. Pero novice ka lang. Tapos, ang agwat mo sa kalaban mo, 50. Yay! Pero props sa'yo, malakas ka. Pero kasi ako, like, feeling ko naman, ready na ako. Like, wala akong pakialam actually sa, like, kung anong maging placing ko. Wala akong pakialam. Ang sa akin lang, ready na ako pakita. Ready na. Like, yung first meet ko, parang warm up yan. Second meet, ready na ako. Kaya nga caption ko dun sa I'm ready, di ba? I'm ready. Yun. Tapos, yun lang. Sabi ko kasi sa isip ko, like, kung i-hold back ko hold back yung, like, yung novice card. Mismo. Like, same lang din naman siya eh. Like, pupunta ka ng meet, may competition talaga. Ano na lang yan kung ilan kayo, pero lalo ngayon, lumalaki yung sport ng powerlifting. Like, malabong, like, easy, like,
walk in the park yan. Wala, Like, men, ano talaga. May magugulat So, ka na lang dyan. May oo, ilalabas na lang ilalabas ng mga dyan. malalakas dyan eh. So, wag din kayo mag-ano sa nominations. Like, Wala yun, yan, men. wala Bodol yun. din yun. Tapos, ayun, sa prep, like, ito yung parang medyo challenging siya. Kasi sa schedules, like, talagang pinapasok ko siya. Like, may konti akong free time. Oo. Doon ako mag-workout. Pero ang importante doon, nagagawa mo siya. Kung nagagawa ko siya, kaya nga, nabuo yung reel ko na powerlifting gyms in the Oo, Philippines yung mga dahil doon. Oo, mga iba't ibang gym sa Pilipinas. Kasi nag-field work ako. So, Oo. kung nasaan ako, like, last time nasa Rizal, Oo. hanap na ako doon. Like, Oo. thankful ako kasi meron na doon. Oo RZ nga eh. Fitness, kay Kuya Irvin, shout Oo, out. shoutout, pen. Shoutout sa, RZ? RZ Fitness. Shoutout. Yan, Bago, very good pinakabagong Pinakabago. powerlifting gym sa Pilipinas. Shoutout, RZ Fitness. Maganda yung mga plano ni Kuya Oo, Irvin. mismo. Maganda. Ano nyo yun, tawag dito, puntahan nyo sa Rizal. Rizal. Rizal, 98 Rizal. pesos lang yung doon, session. Legit? Legit. 98. 98? Damn, 98 Oo. pesos, men. Puntahan nyo namin. May aircon pa. Damn. Solid. Tapos ayun, challenging siya. Like, sa bagay, lahat naman ng preps ko challenging, pero by far ito yung most challenging. Actually, hindi lang sa schedule, like syempre sa finances, like kailangan ko i-juggle yung, kasi, mismo, hindi naman libre lang mag-powerlifting. hindi naman libre yung dito ko na binili yung din nga, actually, kaya ako nabili yun. Ito yung backstory niyan. Kaya ako nabili yung SBD belt ko. Nagbenta ako ng isang pair ko sa collection ko. Like, sapatos? ito pa yung like, isa sa pinaka may value. Sapatos to? Oo. Ano sapatos to? Yung Jordan 1 Mocha. Yung parang Travis na pang mahirap. Okay. Pero yung Mocha colorway na high, yun binenta ko siya. Kaya ako nakabili nung SBD belt. Ayan. So, bigla na lang. Kumbaga, winay mo kung ano ba talaga mas importante. Di ko na wala gagamit. Tayo na, benta ko na. Mismo. Tapos, ayun, ano pa ba? Tapos, ano pa? Kasi may na-handle din ako, si Jared. Oo, si Jared. Ayan, na rin. so, ayun, okay naman. Like, in-accept ko yung challenges. Ayan. Pero go lang. Importante natuloy mo. Kasi Natuloy, usually, oo. feeling ko any sports na parang pag naramdaman nila, hassle to, ganito ganyan, hindi ko na natuloy. Parang maaga bumibitaw. Mismo. Pero Pero feeling ko depende sa tao kung passionate. Kasi kung, again, papunta na naman tayo dun sa passion. Kung passionate kasi ginagawa mo, regardless kung anong challenges totoo. tuloy mo yan eh. Like, tatawid mo talaga yan. Tapos ano nga din good thing, kasi kaya, di ba dumadaya ako, iba-ibang gym. So, marami akong nakikilalang tao. Like, pupunta kasi, like, literally, sanay naman ako mag-training mag-isa. Like, minsan nga, gusto ko pa kasi in the zone ako nun sobrang focus. Pero, yun nga, kakadaya ko, parang lumaki yung network of, like, makakilala. Mismo, ganda na. Ayan. Tapos, ayun. Gawa nga tayo na, Gym Dio series. Ayun nga, pinaplano natin. Naunahan na puntahan. Hindi, yun sa activate yung basketball natin doon. Babalik na tayo sa pagbablog natin. Ayan, yan. Paplanoin natin yan. Iset natin yan siguro every weekend. Set natin. Weekends. Sabado. Set natin. Walang masyadong So, ano na ba? Ayun, so, ayun, may na-handle na rin ako si Jared. So, ayun, goods naman yun. Siya na mag-aano ng prep niya, hindi na ako. Okay. So, pero I mean, all goods, like, any, like, wala lang ibang challenges maliban din sa mga... Ano pa ba? Yung meron pa, yung na-aksidente ako sa motor. Ano yun? Yung nabutas yung pantay ko. Pinento mo sa akin. Yun. Isa rin yun. Pero di naman na-apektuhan. Yung moral lang siguro. Parang nag-overthink ako, pero... Ano yan, katangahan ba yun? Medyo slightly katangahan ko. Kasalanan ko din. Di, importante doon na is gas-gas lang. Gas-gas lang siya. Nabuto magos. Naisip ko agad nun, makakapag-squat ba ako? Kasi dalawang knees ko dito, nga pala, naalala ko yun. Yun yung mahapdi na suot ka ng sleeves. Kaya ako naka-leggings nun, yung nag-170 ako dito kasi naalala ko yun. Sa sleeves. Oo, mismo. May time pa nga nun, di ba yung yun nga, yung sinasabi ko na sinisingit ko yung workout. Yung ginawa ko nun, parang yung nag-squat ako ng tanghali.
Tapos pumunta ako ospital. Oo. Tapos bumalik ako ng gabi dito. Nag-bench ako. Mismo. Di ba? Yung ako 95. May half-time break. Half-time break ang puta. Ginawang meet Oo. Ginawang May half-time break. Literal half-time break. Oy, pagbunta mo dito, Mm. bench ka na. Kasi Tickets ka actually, di ko siya, like, kung di ko siya may squeeze in eh. Like, yung backdowns ko nga, parang, na lang, yung resting time. Parang bug. Kumbaga, Tapos, ang nagmamatter naman dun is nagawa mo yung bagay na Oo, kailangan mong gawin tama. dun Oo, sa yun- day na yun. Hindi ka yun nag... talaga yung Kasi pinakamahalaga. madalas, ay, bukas na lang. Ganun na Like, lang. ang daming reasons eh. Mm. Nasa sayo na lang din talaga yan. Pero feeling ko, baga, huwag ka rin siguro mag-expect na ganito yung kalalabasan ng shit mo kung hindi mo naman. Kasi you reap what, sabi nga ni Carlos, di ba? You reap what you sow. reap what you Anong sow. aasahan mo sa anihan kung wala ka naman tinatanim? Oo, Like, kung mismo. ayan lang. Saka kung like, hindi mo siya kung inalagaan konti. ng mabuti, Oo. aasahan mo bang Wala. umusbong ng malupitan yun? Wala. Hindi naman. Wala kang aasahan. Diba? Ayun, all goods naman, wala naman training wise, natawid mo naman Natawid, na maayos. natawid yung training. Nutrition. Kamusta Nutrition. yung nutrition mo? Okay, yan. Buti na paalala mo. Yung nutrition, ang ko nun, ginawa ko na nun, kasi may mali ako nung first meet ko. Okay. Ginawa ko bodybuilding cut, so bumaba yung body fat. Tapos, parang technically nagpatuyo ako. So, naapektuhan yung strength levels ko nun. So natuto tayo doon. So, this meet, yung ginawa ko, training weight ko mataas. 78 ba yun? Parang ganyan, 77, 78. Kaya naglaro. Ang ginawa ko na lang nun is, nung parang 1 week out, gut cut and water cut na lang. So, technically, throughout the meet, hindi ka nag-deficit para makuha yung 74. Hindi. So, gut cut. Gut cut lang talaga. Sa mga di nakakalam, explain mo yung gut cut sa kanila. Kasi medyo, ako, kailan ko ba nalaman yung gut cut? Like, a year ago? Something? Parang ganun. I-explain mo kung ano yung gut cut sa kanila. Actually, technically, yung gut cut, parang binabawasan mo yung food volume sa gut mo. Tapos, yun yung para yung sa EBAC mo. Ganon, para yung bigat kasi nung kinakain mo, like, may parang factor din siya pag na-digest. Basta parang ganun siya. Hindi kasi ako Para technically parang ganun. Binabawasan mo yung food volume mismo. sa gut system mo. Kumbaga, Ganon. for example, may 500 calories ng chicken breast, white rice. Timbangin mo yun. Tapos may 500 calories ng ice cream. Yan, yung basta yung ganon. Imagine mo na lang yun. Sway. Ganon. Same thing lang, 500 dito, 500 dito. Mas magaan lang yung isa. Ang difference lang is pag kinonsume mo tong si ice cream, mas magaan siya. Kasi, Pero usually, ginagawa to Ben kapag like 1 week out. Tapos hindi dapat sobrang taas naman nung Mamaya mag-gut-cut ka, 4 weeks out ka pa. Napakaaga. Diba? Parang, yun yung reason para pagising mo, mas magaan ka. Yun, tama. Ganun. Yun. Parang, ganun lang. Food replacement lang. Food Technically, replacement. ganun lang. Kumbaga, hindi ka magde-deficit in a way na, for example, lang, kinoconsume mo every single day, 2,500. Pag nag-cut ka, 2,500 pa rin. Pero same yung food lang. choices lang, mag-iiba lang. Mag-iiba lang. Kinakain ko lang nun, Hamster ka nun. no? Hamster ako nun. Nuts, no? Nuts. Nuts, almonds, cookies. Yung sa carb choice, ikaw na bahala. Kung chocolate, ganun. Ay, ginawa mo siya 1 week out or 3 days out, 4 days out? Ginawa ko niya, nagsimula ako actually, nag-trial ako ng 5 days out. Tapos ginawa ko talaga siya ng 4 or 3 days out. Ganon. Okay. Parang tinignan mo lang kung 4. ano bang... Oo. ano Parang bang yung isip 5 ba? days out, nag-introduce na ako sa system ko nung... So from 78 to, weigh in Ito mo? na nga. Ito na, ayan na Ito tayo. nga. Oo. Nung... Bumalik na naman, dun nasobrahan na naman. Sakto lang. Sakto lang. Although mas medyo mataas. nag-improve naman. Mas Naging mas mataas. mataas. Ito na nga. Actually, naka-apekto din talaga yung day 1 nung meet. Di ba Okay. nag-handle ako? Sobrang init. Ayan. Actually, nung morning nun, nag-weigh in na ako. Kasi tapos na lahat ng athletes, nag-weigh in ako doon sa the tent. Doon. Day 1 to. Day 1. Nung nasaktuhan mo, nakahubad ako sa nag-weigh in ako noon. Tapos tinatroll ko kayo. Overweight. Pero pasok na ako noon. Ang weight ko noon is 73.95. 95. Okay. So very good na siya. Oo. Very good na. No need na to Wala do na babaguhin something. sa mga variable. Which is, ganun naman yung ginawa ko. Wala na talagang binago. Ang nangyari, Next day.
Ang nangyari, kasi nung araw na yon, so, yung place, pag-brown out, mainit. Mainit. Dalawa. Parang Sauna. Sauna ka nun. Oo. Tapos mahaba yun. Parang isang buong araw nga halos yung event. Oo. Gumagalaw-galaw tayo, syempre. Mismo. Tapos, ayun. So, the next day na, hindi, actually, nag-weigh-in pa ako nung nasa, ano na tayo eh, sa hotel eh. Oo. 73 point Umaga, something, di ba? Umaga, oo. Oo. Tapos, eto na nga, nung day of the meet, weigh-in, Oo. ang weight ko, 72.6. Parang, hindi, nag-improve. Kasi nung last mo, Oo, 71 ka nun 71 ba? ako nun eh. Ganyan, At saka ang ginawa mo doon, bodybuilding cut bodybuilding yun. cut, oo. Ito, nag-gut cut ka nag-improve. lang. Oo, gut pero cut nag-72.6. 6. Oo. Patingin mo, yung ganung weight, naka-apekto siya sa magiging performance mo. Based sa experience mo. Medyo lang. Sa squat lang naman. Medyo lang. Sa squat lang. Actually, nireview ko yung squat ko. Medyo tech issue. Hindi lang talaga siya more Diba on sa nagganon weight. yan? Oo, kaya tech issue din Oo. siya. So, hindi ko siya entirely nirelay dahil sobrang bumaba yung weight ko ng 72. Like, may fault din ako doon. Like, Oo. technical issues. Pero, okay naman siya. Okay na siya ngayon. Okay na siya ngayon. Okay na. Sure ka ba? Triples na ako nung Tinriples mo na yung, yung 160. opener mo. Pero yun, leading to the meet, eto na. Anong tawag Meet day dito? na. Meet day na. Ito na. So, pasok ka na sa next round na weigh-in ka na eh. Weigh-in na. Wala nang Check. problema. Check na. Kain weigh-in nga na. ako agad ng Kain sushi. Na, recomp na. So, squat. Squat. Oh, yan. So, una squat, no? So, first attempt, 160. Nasunod ba yung plano natin nun? Hindi. Hindi rin, di ba? hindi. Kasi yun nga yung, ang factor pa nun, min. Ang init talaga. Sobrang legit. init. Akala mo ba, porket sanay ka sa mainit mag-training, nung time na yun kasi, ibang Sabi ko, klase yung init kasi ibang nun. klase. Oo, ibang klase talaga. Hindi lang mainit, crowded pa. Crowded Iba pa. kasi- Ang dami kasi- tao doon sa likod actually. Imagine mo, mainit na nga yung place. Tapos, mainit na nga yung place. Crowded pa. So, technically, yung heat ng mga tao, Yan, nag-add pa. nag-add. Oh. So, crowded, medyo yung ventilation, etc. Pero technically, para nagsasauna talaga. Totoo, Parang ganun. totoo. So, yun yung sinasabi namin na parang expect the unexpected. Oo, kailangan talaga parang boy scout ka. Like, Oo, lagi in a kang matter handa. of, kaya mo mag-adjust. Oo. Adjust. Kung may plan A adjust. kayo, may plan B kayo, may plan C Plan kayo. C. Yan. And so, Mm. so hindi natuloy si plano. So, Hindi natuloy. supposedly, ang 165 plan nga A ata natin tayo doon, parang ang inisip ko doon, 165, 175 ata Tapos yun. 180. 180 or 182, depende. So, ang nangyari nun, 160. Nag-adjust tayo nun 160. Safe. Safeway, 160. Oo. Shoutout pala sa yung mga tumutulong sa warm-up pa yun. Oo. Nag-load sila Kuya Erby. Ben, shoutout sa inyo, sa mga tropa natin mga dyan. tropa sa JXB. Kaya kayo, kapag pupunta kayo sa meet, may binibisita, huwag lang basta manood lang kayo sa warm-up. Oo. Kung nandun na rin Tulong lang na rin kayo, kayo. magtulong na lang Like din kayo. actually sa buong meet, like kung ano yung matutulong nyo, like pwede naman kayong mag-volunteer na like sa official table, mga ganon. Ganun. Maglinis, simpleng paglilinis, mga ganyan. Ayun, ganun. like do your part din as Hindi a lang power basta-basta manood. Kung pupunta kayo sa kung nandun ka na kayo sa warm-up area, i-maximize nyo na. Oo, maximize. Tumulong na kayo. For example, tumulong kayo magtingin ng lifting cast, tumulong ganyan. kayo mag-load, Mm. tumulong kayo maging runner kayo. Oo, ng yun. mga Yung sila di ba submission. sila Ate Seka, yung kila Oo. pinapaypayan nila sila Marcos. Oo, yun. Sila, sila Ate Anya, di ba? Mm. Parang, di ba? Mm. Although nandun sila, pero may role sila eh. Oo. Ginanapan na parang Oo. at the end of the day, nakatulong pa rin Makatulong, sila. di ba? Like Diba? positive. Hindi yung nandun kayo, mag-survey lang Oo, kayo. Tingnan. Di ba? Si Kulas. Kulas. O, dyan tularan si Kulas. Nagtutularan yan, ha? Kawawa na si Kulas nun, ha? Joke lang. Combo na, joke Shoutout lang. kay Hindi, Kulas. tropa namin yan. Nagsisurvey lang, no? Survey lang, nakatingin lang dun eh. Tamang tingin lang. Mamaya magpapaalam na umuwi. Di ka tapos ng meet. Di pa wala ka deadlift ng first attempt, umuwi na eh. Mismo. Pero tinapos niya ba yun? Hindi, umuwi na. Umuwi siya, oh? Deadlift eh. Ba't siya umuwi nun? Ewan ko. Umalis na sila ni Jared eh. Gets. Oo, nauna Pero si Jared kasi magsisimba yun. Oo. Kaya umuwi na. Si Kulas parang naantok na ata yun eh.
Antok. Pero anyways, yun nga, tumulong kayo. Kumbaga, wag lang display doon. Oo, wag lang display. Like, nakakaya, di ba, parang nakakaya naman, like, everyone's, like, Hindi na lang nakakaya. doing Kumbaga, para may purpose kayo doon sa araw na yun. Oo. Na parang hindi lang kayo display doon. Oo, hindi ka lang palamuti. Yun, Oo. palamuti. Parang parang boring naman. Picturean mo. Oo. Picturean mo. Videoan mo. mo. O, ikaw taga-video. Ito yung ito yung attempt nila. Yung Oo, ganito. Para, ayun. Makatulong ka na nun. so, parang ganong bagay. Makatulong ka mga na. little things. Diba? 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 Parang may purpose ka. Hindi lang yung lamuti ka lang sa meat. So, ito na. 160. 160. Okay. First attempt. Oh, good for an Wise opener. Yan. Goods na goods for opener. Oh, sobrang, actually, confident naman ako dun sa, actually, sa buong squats ko, confident naman ako kasi maganda yung naging prep natin maganda, specifically sa squats. Maganda yung, 160, okay. Anong second attempt mo nun? 170. 170. Actually, itong 170 na to, malaking siya sa akin kasi sobrang daming beses siyang na-miss. Oo. Nung bago pa mag-prep or bago tayo mag-picking, sobrang daming beses ko siya na-miss. Like, 3 times ko ata siyang na-miss. Oh, ito ba yung hulugan dun sa na 170 din ba yun? Oo. Parang 2 times ata ako nahulugan nun. Oo. Tapos sa picking, isang beses ako nahulugan yung 180. Oo, 180. Oo. Sinalo nila, Shoutout kila Kuya Jandy. Sa kay Kuya RD. Gets. Oo, alam ko yun. Ayun, Then, 170. 170, honestly. Medyo alanganin ka na. Medyo na siya eh. Medyo, oh, hindi na dapat ganito yun hindi na dapat ganito yung feeling ng 170. Like, yung, alam mo yun, if lifter ka, alam mo yung feeling na, like, yung may certain speed ka na sa, di ba? Tsaka certain feeling. Feeling, oo. So, certain RPE. Oo. So, medyo, like, sa, like, medyo, ba't ang tagal? Parang napagano ako sa utak ko. Ba't ang tagal? Eh, 170 ko nun dito. Like, mabilis. So, ako, wala lang. Focus ako nun eh. So, 170, okay. Maisingit ko lang, no? About dun sa squat mo. Actually, nag-aalangan talaga ako sa squat mo. Nag-akala ko talaga. Skeptical to sa depth ko eh. Ano yung depth nito? Kinakabahan ako. Pero, 3 whites yun, free. Pero, 3 white. Feeling ko kaya ako nag-skeptical. Ang bilis kasi ng mo eh. Like, usually kasi yung iba, tinetempo eh. Kuwari ako, minsan tinetempo ko. Kaya nakikita ko yung depth ko. Ikaw kasi parang, bang! Magganon. Magaling lang ako mag-sell. Oo. Magaling lang ako mag-sell ng squats ko. Mismo. Like, magaling lang siguro ako mag-convince sa referees ng squat ko. Pero alam ko to depth talaga ako. To depth talaga ako. So, kung ano yun, di mo lang baguhin. Pero, skeptical lang talaga ako sa depth mo. Pero, yun. 170, 3 white lights. 3 whites. 3 whites. So, Wala, never ako na, white. Wala kang na, never ako na sa squat. Like, kahit nung first comp ko. Wala talaga. Wala akong problema. Pula talaga lahat. Kung pula yan. Strength. Oo, strength. Third attempt, eto na. 175. 175. Kasi, kaya, di ba, ang plano natin is 180 or 182. So, ito rin yung role ng handler na titingnan mo rin. Hindi lang basta-basta bigay ka ng bigay. Titingnan mo, pero it doesn't mean na ito na yung decision mo, tatanungin mo pa rin. Siyempre. Nakita ko ganito, ito lang lalagay ko. Actually, maganda nga yung natin nun yung communication natin nun. So, yun, 175. So, walkout ko. Actually, walkout ko ng 170, malala. Malala. So, parang yung first step backward ko, parang nadiretso ko agad yung yung knees ko. Parang ganun. Yung walkout ko ng 175, actually, mas okay yung walkout ko nun. Tapos, paglubog ko, bigla akong nag-tip forward, nag-shift yung So, hindi ko na siya nalaban. Kaya, ko na agad. Like, goods na yun, man. I'm out. Wala na. All goods na yun. Kumbaga, move on. Move on. Siyempre, yan, after a fail sa lift, usually, baga nagte-take ng toll mentally. Pero ako nun, honestly, nag-move on na ako agad. Like, okay, wala akong 175. Next, bench. Kunin natin doon. Ay, mangyari kasi dyan, men. Like, nandun na tayo sa feeling, mababagong ba yan? Wala na yun. Tapos na. Kumbaga, usually kasi nangyayari, kapag medyo bago-bago pa kayo, maano kayo na, mental yan eh. Kumbaga, yung moral mo bababa. Parang, pero,
highly recommended talaga kapag ganun na. All goods na. Oo. Like, saka ka na magtanto after meet. After meet, doon ka na mag-reflect ng... May bench ka pa, may deadlift ka pa. Hindi So, pa naman, masisira eh. sabi ko nga, hindi talaga natatapos yung laban hanggat sa huling pool. Mismo. Hindi ko pa pwede i-conclude yung buong meet Mismo. hanggat di natatapos yung huling pool. Mismo. Doon. Then, move on tayo. Mm-mm. Bench press, ito na. Bench press. Ito na yun. Kwento lang. Nag-uusap pa tayo nun. Oo. Kasi alam natin, Tama pa. yung warm-up ng bench talaga, mabilis lang talaga. Oo. Tawanan pa kami noon, nag-i-stretching ka ba nun? Tapos maya-maya, pag tingin ko dun Flight sa, na. lagi pag tingin ko dun sa may board, sa TV, Mm. ganun 7 minutes na lang. Parang ganun. Ang kala ko Sobrang may break pila dun pa to, sa ano. Ay, pusang gala. Tapos pila pa. Ang dahil si feeling ko, nalaman din nila 7 minutes. Oh, Sige, nagtatrata na. trata na. Ay, ang kulit na ng putek. Tama, Yun din, isa din, maging talaga. aware kayo sa oras. Oo. Din. Kasi sobrang laki ng role ng Yung warm-up. timing ng warm-ups. Like, hindi ka... Like, para sa akin ito kasi yung approach ko kay like, hindi kami nagwa-warm up ng sobrang aga. Mm. Like, sinasakto talaga namin. If possible, Oo. Siyempre, yung mga ganong case. Like, di na natin Di na control eh. So, ayun. Time your warm-ups. Oo, mismo. So, ayun na, nag-warm up na kami. Pusang gala. Sabi ko, 7 minutes. Babar, pusang gala. Ngayon, eh, yung mga tao dun sa warm-up area, aligaga na rin, no? Parang magbabar pa lang ata ako. Tapos, ano ba nangyari yun? Nangyari yung sinag-superset kami ng last warm-up. May nakasalang na nun eh. Simula na yung flight. Simula na yung flight, tapos nasa 70, 80 ka pa. Third to last warm-up pa lang ako. Oo, tapos like ang ginawa 80. natin nun, 80. Tapos 85 agad. 85. 80, 85. Hindi, parang 7, galing ka nga ata ng 70-ish 70. yun eh. 70. 70, 80. 70, 80, 85. Superset yun, Superset. walang pahinga. Dire-diretso. Walang pahinga yun. May handoff lang. Oo. Pero Handoff, dire-diretso. Sige, lapag mo na. Pang. Sabay natin sila Joyce, di ba? Oo. Di na natin kasi ang mangyari doon, pag Sila nagpahinga Joyce. pa kami, Oo, ayun. simula na eh. Saka simula na yung flight. tatanggalin pa yung ano nun, Oo. tatanggalin pa yung plates nun, mag-warm up Oo. pa sila ng bar. Sabi ko, wait lang ha, Mm. superset lang namin. Diretso na. Hektar na yan pa, 75, 80, 70, 80, 85. 85. Parang superset yun, walang pahinga yun. Pang, tas saka lang kami magpahinga. Ayun, naghihintay na ng turn natin. Eh, medyo ano din yung bench natin. So, una ka nun. Actually, yung medyo Oo, hindi bench naman press. like sa buong prep okay na okay siya. Ayun, no? Ayun, Wait yan, lang, wait wait lang. lang. Sinihi ko na dyan, ha? Ayun na, dito na sa Kuya Nico. Yan. Ay, kuya. Kuya. Wala pala alas 3. May buwan ka ngayon? Wala. So, sinadya mo lang talaga ito for talks? Oo, parang ano ko lang. Clear lang yung ticket. Kasi ko lang to, ha? Kilig ka na lang din. Mag-CR ka dito, ha? CR ka lang, ha? Mag-CR ka. Yo, saan na tayo? Magalaw ata yung camera mo, men. Saan na tayo? Yung ano, bench press. Yan. Bench press. Yung bench natin medyo, alam mo yun, poverty. Wait lang. Kunin ko lang sa wifi. Sige. Globe ka ba? Ato. Hindi. Pero ako nito na lang isa. Yung yung may 0 to yung dulo, 70 to. Tipinig. Tipinig. Tapos, Yung ako pag-replace ako kanina. nakamotor ka ba? No, nagmotor lang ako. Mas mabilis. Grabe.
Pag malayo biyahe mo ngayon, wala nang ano, hirap mag-kotse or mag-commute. Traffic. Yun, bench press. Yan. Poverty venture Poverty tayo, venture man. tayo, So, tapos- medyo sa ano tayo, medyo sa Una. una. So, Yan. ang plano dapat noon, 95. 97 ata, tapos 102. Hindi, Parang alam ganun. ko Tama 95, 100 yun eh. 100. Feeling ko yun yung talagang plan A. Tapos since yun nga, nagkandaleche-leche sa warm-up, In-adjust na lang. yun yung mga sinasabi kong uncontrollables na kailangan may, Oo. narinig mo? Mm. Na may mga plan B ka. Oo. So, 90. 90. Ayan. So, though sa bench, very confident ako actually sa bench ko eh. Kasi ang ganda nung picking natin sa bench. Mismo. Like, yung mga na-hit ko na triples, Oo. yung singles ko nung third week, yung Oo. singles ko nung fourth week. Tas talagang sobrang ano niya. Oo, Ganda. ang heaviest bench mo, 100. 100. Mm. Which is, nagawa natin siya. Gawa no? natin. So, Oo. actually, yung 100 mo nga, may i-ano ka pa dun eh, no? Sa feeling ko, nung Medyo, day na yun, kung- parang 102, 105. O mga ganon, mga ganon. Mga ganun. Pero siyempre safe, bench safe press calls. yun eh. Oo. Kumbaga- Tridor yan eh. Alam mo yun, parang mahina na nga tayo dun. Tapos, Mama, magbabakasip ka pa. mamaasim ka pa. Perfectin mo na lang. Pagkita lang natin, no? Diba? 3 of Sabi 3. nga ni Machu, sa kanya daw, marami daw nag-compliment ng bench niya. Mm. Kahit hindi nga ganun kalaki. Mm. Pero imagine, ganun talaga. Kasi imagine mo, mahina ka na nga, tapos hindi mo pa Oo. ayusin yung Oo. technique mo, di ba? Siyempre, kumbaga, linisin mo. Linisin Doon mo ka na lang nga. babawi. Doon ka lang babawi Doon sa na bumawi, execution. linis, Oo, sa execution linis. na lang. Hindi Oo. na nga malasim yung bench mo eh. Mm. So, yan. Pangit pa yung execution mo. Oo nga. Yan, Tama na. parang double whammy ka doon. So, 90, 90, 95, 100. 100. Oo. Yan. So, Nato, diba tawa nga lang ako ng tawa ng bench. mismo. Nagtatawa na lang tayo nila Joyce. Tapos Mm. sabi pa ni Joyce, ubusin mo yung oras. Tapos nakaupo lang ako dun sa ano. Mismo. Oras lang talaga. Kasi, Mm. minsan kasi nagra-rattle ka eh. Nagra-rattle Oo. yung tao sa oras. Akala nila, nagmamadali Kailangan mo sila. panatan ganun, agad. parang. Minsan kasi, isang ring factor, kung kuwari nagra-rattle yung tao, mas kakabahan ka eh. Oo, kakabahan. Totoo. Di ba? Chill ka lang. Kaya Hindi naman kaya ako nun talaga, Oo. Yeah. going to bench, sobrang chill na ako nun. Oo, Kasi sobrang confident ko na, okay, mismo. kayang-kaya to. Like, 1 kaya. minute eh. May 1 minute May tayo. ano pa nga nun, may nangyari nung Ah, second oo. attempt. Yung di nila in-start yung Oo, time. sabi ko, wait lang. Wait lang. Kaya nga ako, Oo. nag-aircon Oo. muna Oo, ako doon, wait lang. tapos Tapos nakaupo sabi ko, lang. yung oras po. Oo. Kasi mo, nakadagdag kami ng oras doon. Oo. Tumambay muna ako Kasi doon yung sa gilid. pagdagdag ng oras na yun, malaking Malaki, role yun in a way oo. na para syempre, dagdag yung recovery mo, dagdag yung pagiging kalmado mo. Totoo. Mismo. Tapos, bench press, move on. Perfect. Perfect. 90, Perfect. 95, 100. All goods. All goods. Pero, meron pa tayong ipipika doon eh. Meron pa. 102, 105, pero sa 2.5. bench press yun. Move on na tayo. Ano lang. Safe lang. Deadlift. Eto Ayan na. So, sa deadlift, ayan na. Yan. Talagang from tawa-tawa sa bench, Oo. Eto na, seryoso. nag-switch na. Ito na yun eh. Ito na yung buhat mo talaga Focus. eh. Ano. Kumbaga, dito na ako na ano eh. Parang dito ako medyo kilala eh, sa deadlift. Mismo. Ayan, strongest lift ko. Oo. Kumbaga, So, sige. Sige, Sige, go. ano ang tawag dito, plano natin talaga na sunod eh. Ay, Which is yung 210. oo. Naplano. Sabi ko sa'yo, 210, di 210 pwedeng 200 talaga. yan. Oo, Di pwedeng 210. 200. 210 yan. Kahit ano mangyari. All goods endowed talaga Mm. yung pull mo na yun. Na Mm. parang, anong pakiramdam mo doon na nasunod ba yung tamang RPE na supposedly Actually, nung deadlifts, ano ba? Warm-ups, kung deadlifts, Pero ano lang, masingit ko lang, since yung mainit nga yung warm-up area, since ako kasi, handler, naramdaman ko, inisip ko kasi, tinatanong ko na din sa iba eh, tinanong kay Adrian, para sa'yo, naka-apekto ba talaga yung temperature ng warm-up Temperature? area, nung crowd ng warm-up area, sa mismong warm-up parang mo? nanibago lang kasi like, ang init. Nanibago ang lang. init, pero naka-adjust naman. Like, Adjust naman. okay. Kumbaga, ano yan eh. Kumbaga, ito yung nandito eh. Huwag ka na magreklamo. Huwag tayo magreklamo. Tuloy lang laban. Ganun lang naman. Kumbaga, adapt and Oo. move on. Move on. Kasi yun. imagine mo kung nagreklamo, init naman dito, Kasi init naman dito. Actually, wala namang mangyayari kung puro ka lang reklamo eh. Lalamig ba yan? Oo. Pag nagreklamo, hindi naman lalamig yan eh.
O hihintay mo pa ba yun para makapag-work ka ng Mismo. maayos? Like, adapt ka Might na as lang well on the mag-adapt spot. ka na lang. Mm. So, Ayan. all goods. All Nanibago goods. lang. Nanibago lang, pero okay naman. All goods naman. Sanay tayo dyan. Sana ako. Sa bagay. Ito nga eh, tanghaling ano eh. Good factor. Oo, di ba? Mismo. Ay, mag-training kayo ng tanghaling tapat sa RPE. Solar boys. Para solar boy kayo. Deadlift, eto na. Deadlift, eto na. So, warm-ups ko, seryoso na ako nun. Like, yung mindset ko going to deadlifts, like, takte, dito na ako kakain. Like, Mismo. dito na ako babawi. Kasi naiwan ako dun sa squats. Oo. Alam ko naiwan din ako sa bench. Oo. Ni Ras. Shoutout kay Ras. Mismo. Actually, ito nakakatawa dun. Oo. Nakita na kami nito ni Russell sa sila. Okay. Hindi ko pa kilala na siya si Russell. Oo. Tapos nung time na nalaman ko na siya si Siya. Russell. Parang medyo hindi ko pinapansin. Oo, mismo. Ano lang naman, respectfully naman. Like, ako kasi, like, sobrang lock-in ko lang. Oo. Parang, pag nasa primaries ako nung Oo. training, like, wag muna, mamaya na lang pag accessories ko. Or backdowns. Pero, primaries, wag muna. Pero kahit actually nagkakaano kami, parang hindi ko siya parang Mismo. Kasi kaloka to. kumbaga siya yung kalaban mo talaga. Kalaban, no? Kumbaga siya yung Oo. medyo dikit mo doon. Oo, siya medyo dikit kasi sa nominations. Actually, yun parang- din yung tinitingnan ko Mhm. kung bakit nangyari yung last attempt mo. Mhm. Akala ko kasi talaga Actually, tumutuwa ako doon, akala ko talaga ano yan. Actually, kala ko talaga sobrang laki ng iwan niya. Kasi, actually, top props kay Ras, malakas yan. Oo. Si Ras, ang squat niya is 185 185. training. Oo. So, technically, yun na yung nasa isip ko nung pero, nung meet day, parang wala na kasing pake. Kahit nga, hindi ko na nga alam yung Mismo. total ko nun eh. Oo. Ikaw na, parang hinayaan ko na sa'yo. So, ayun. So, warm-ups to deadlifts. Okay ang lahat. All good. Tapos, opener. Oo. 210. Nasunod ang plano. Masunod ang plano. Ayan. So, natuwa na ako nun kasi, Oo. yun nga, di ba, sabi natin nung una kanina, nagkaroon tayo ng problema nung Mm. picking. So, 210, ayan, bilis. So, ayan. Nice. Ganyan. Pero focus lang ako nun. Seryoso. So, second attempt, ang request ko lang actually kay boss, second attempt natin, gusto ko parang may sense na siya. Mm-mm. Like, gusto ko lumamang na tayo nun. Oo. Huwag na natin ihayaan sa third attempt na dun pa tayo, Which is nasunod, di ba? Nasunod Actually, naman naggaganunan na lang kami ni Ras nun eh. So, Battle for fourth place to eh. battle for Pero, fourth eh. Again, akala ko talaga, kaya tuwa din ako, akala ko talaga makakasukit tayo ng podium. Hindi ko nabigyan ng factor na may kasunod na Kasunod flight. sila Joel. Sila Joel. Si Joel alam ko mananalo na yun eh. Sa Pero taga hindi ko Baguio. alam, nandun pala yung isa mong sabi mong kalaban. Taga Baguio sa Oo, Guardiola. which is yung third, saka second ba yun? Mm. Oo, yun. So, Si Randolph. Si Oo. Joshua. akala ko talaga. Pero, at least nalaban natin eh. Oo. At least Kumbaga, second attempt nun, eto na. Second si attempt. 220. 220. Si 220 na... Ito yung 220 na pumalpak nung prep. Hindi ko nakuha. Like, Imagine actually, sumpa yung 220 natin eh. Men. Kasi nakukuha mo siya pero off yung tech. Off yung tech. Red light. Noong November. Mismo. Last attempt ko, di ba? Oo. Hindi natin nakuha. November, tapos yung Dito. dito, Mm. 225 nga, di ba? Ay, 225 yun. 220 nung una, deadlift party. Parang off na siya. Off na. Technically, off. Sobrang hits. Wala na talaga. Mm. Wala na sa hulog, kumbaga. So, 220, ano naramdaman mo ngayon na parang nakuha mo to na hindi mo naman talaga nakukuha to sa training eh? Like, sobrang na ako nun. Like, putik, like, fired up na ako nun. Like, kahit ano na i-load mo sa third attempt, kukunin ko na yan. Like, kahit i-load mo. Kumbaga, confidence sobrang booster. taas na, like, kahit i-load mo yung 300 niya, kakatakin ko yan. Ganun kataas yung Ganun confidence kataas mo. yung confidence ko nun. Tapos kasi, di ba, sabi ko sa'yo nun, takti yung third attempt, bigay natin. Like, bigay natin. Like, kung anong numero yung makakapagpadala sa atin dun sa bigay natin. So may kwento yan. Yung third attempt niya, tingnan ko sa big shoutout kay Coach Evans kasi Hybrid champion. nagpatulong ako sa sa ang tawag dito,
sa lifting cast. Mm. Kasi medyo newbie ako sa lifting cast eh. So, tinuruan niya ako ganito, ganyan. Saan makikita ganito. So, based on calculation ko, enable na ma-hit mo yung 4th place, matalo mo yung Si Ras. kalaban mo nga. Shoutout kay Ras. Oo. Kailangan mo lang ng 5 kg jump. Mm. Ang nilagay ko sa third attempt mo doon, 227. 227. Sa mga di nakakaalam, third attempt ng deadlift, pwede kayong mag-change attempt. Oo. Either Pwede mag-attempt pataas or pababa. Oo, pwede. So, niload ko Sa 220. deadlift lang yun, ha? Sa deadlift lang yun. Last attempt ng deadlift. Oo. Niload ko 227.5, then tiningnan ko, kinalculate ko, enable na, kasi ang alam ko, actually dapat nga pwede ko nga Actually, itabla yun eh. Mm. Kasi mas mababa. So, mababa ako? Hindi ko alam alam yun, ha? Ang alam Hindi ko. ko alam yun, ha? Doon, parang feeling ko ganun. Di ko nga siya nakita eh. Mm. So, Siyempre, ano na eh. oo, ang iniisip ko agad, lalamang ka lang para manalo. Mm. So, change ko, 25 ko. Mm. Yun yung sinasabi na parang hindi mo naman, what if yung 227 na yun? Imagine mo, pag kwari, if hindi mo nabuhat yun, 4th place ka na sana, naging 5th place ka pa dahil mali yung binigay ko. Oo, totoo. So, sinecure ko lang siya. Yun yung sinasabi ko na, Kung ano lang yung kailangan. kung ano lang yung kailangan mo para magawa mo yung specific goal mo sa araw na yun. Mm. Like kung ano mang Numero yan. numero yan, yun lang. Oo. Wag Kumbaga, nang pilitin yung... Oo. Well, depende pa. For example, like, either mabuhat mo yan o hindi, manalo ka pa rin. Yung mga ganung part, first, si Jo Marie, mabuhat niya man yung hindi, second place siya. Oo. So, kaya, Sa atin yung kasi mga- dikit eh. yung mga Dikit time eh. na yun, pwede kang magkuwari si Cedric. Oo. Mabuhat man niya yung third attempt niya, Nag-pull kaya ng yung slack. national record niya. Nag-pull ng slack. Oo, nag-pull lang slack. I mean, regardless. Oo, nandun kumbaga, na, oo. wala na, Secured doon ka na na. eh. Hindi, subukan mo na lang din. Wala. Mm. Kumbaga, Wala nang mawawala. Mm. Eh, yung time na yun kasi, importante kasi, pag Mawawala. hindi mo nabuhat yung 227, talo ka doon. Talo. 50s ka. Technically, talo naman tayo. Talo tayo. Pero, yung dun sa flight na yun, panalo ka. Oo, tama. Panalo ka dun sa flight na yun. Di ba? May panalo pa rin. Meron pa rin. Kasi, men, initingnan ko rin, actually. Hindi din talaga eh. Mababa ang chance masungkit natin yung third kasi ang lamang mo dun sa third parang 30 yung lamang ni third diba? 30. 30. Kahit sabihin na Pero kung ako yung nag-handle sa sarili ko, Ah. iloload ko yun. diba? Buti hindi ako yung handle sa sarili Diba? ko. Which is yung naging yung 225 mo. Feeling mo, good call siya in a way or may ilang pang kg yung reserva mo nung na-pull mo yung third? Yung third, actually, hindi ko nga alam na 225. Hindi mo yun. alam na 225. Hindi ko alam. Oo. Basta kasi nagtiwala na lang ako sa'yo nung nang ilaload mo. Kung ano yung nararapat. Bigay mo. Oo, basta bigay mo. So, ayun. Going to the third attempt muna. Ayan, like, going to the third, kasi parang nag-flashback yung nangyari nung first meet ko. yung third attempt na Yung third attempt, oo. Like, Ito na naman 20. tayo. Actually, yung maganda yung picking ko nung, nag-flop ako nung third. So, naisip ko yun. Tapos, isa pang naisip ko, yung lahat nung sacrifices ko nung meet. Mm-mm. Like, ito na yun eh. Ito na yun. Mismo. Tapos, ano pa ba? Sobrang deep. Ayoko na sabihin. Basta, Oo. sobrang ano na ako nun eh. Like, binigay ko na lang talaga sa Diyos. Like, Oo. nagdadasal na lang ako nung third attempt. Like, kung ano yung same prayer ko nung last attempt ko nung November Mismo. na kung ano yung will mo, kung will mo bang ayan, umangat yan, Oo. okay. Kung hindi, okay. Mm-mm. Like, binigay ko na sa kanya, like, binigay ko na yung burden ko sa Panginoon. Mismo, Ganon. mismo. Surrender. Sinurrender ko na yung sarili ko sa kanya. Like, kaya, going to the third attempt, like, peace. Peace na. Peace Yun na yung siya. hindi ko makakalimutan. Peace. Peace na na yung nasa puso ko. Like, kung ano man mangyari, all praise, all glory pa rin sa Panginoon natin. So, ayan. Feeling ko hindi ka naman din, regardless anong mangyari sa laro, hindi ka, feeling ko, ang baba ng chance na mag-regret ka. Kung alam mo sa sarili Na binigay mo. na binigay mo, like, Oo. walang iniwan. hindi ka Oo. nag-skip ng ganito. Oo. Yung, kumbaga, wala ang mga lapses Oo. na Oo. sadya na lapses na parang dinaya mo yung sarili mo nung training ka. Kung alam mong like, wala akong ginawa ko lahat eh. Ito ginawa na yun ko. eh. Kung hanggang dito ka lang talaga, Ayun dito na yun. ka lang. Oo, Yun hanggang na dyan yun. ka lang. Set Like, mo na. Oo. Kumbaga may oras. May oras. Oh. Para doon. Yun nga din yung nasa ano ko nun. Like, kung
yun nga, sinasabi ko will. Like, kung time ko na ba mag-podium, alam ko na maibibigay mo eh. Oo. Pero kung di ko pa talaga time ngayon, okay lang. Oo. Like, para sa'yo pa rin to. Like, lahat pa rin to, all for your glory. Kasi So, win-win situation pa rin. Imagine mo, ilan yung total PR mo from doon sa 6 months time frame na meet galing mo. akong 455 ata. Tapos ngayon, 495. shy sa 500, no? 5 kg 5 kg shy. Oo. Oo nga, no? 40 kg yung inano Oo. natin. Kasi ang plano ko kasi talaga, actually, based on calculation ko, more than 500 ka nun. Kung ito 230 ko. Pero para naman ang tanga nun kung tinu-30 ko. Yun nga rin sinasabi natin na Diba? kung ano talaga yung kailangan mo sa meet. Kasi imagine mo, for example, tinu-30 ko yun. Or even 227 ko, nilaban ko yun. Kung ma-pull mo yun, goods. Pero, Same outcome same lang din outcome lang din. Same outcome eh. Imagine, kung hindi, kasi kung ilaban ko ba doon na itaas ko pa, hindi talaga ma-reach yung Oo, 230. third Ang kailangan place ko i-pull nun, parang 250 or 260 ata. para Parang manalo ganun. ka. Para mag-third place ako. Mag-third place ka. So imagine mo, para tayong tanga ng dalawa, no? Pag inano natin yun. Pero sabi ko kasi, buti hindi ako yung handler ko. kung handle sa Pero ako yung handler ko, talagang ilalagay ko yun. No? Pero, yun nga. Ayun nga. So, ayun nga. So, kaya nga napansin mo nung pumasok ako, Oo. nag-thank you muna ako sa lahat. Oo. Finisbang ko lahat yan. Sila ko, Jandy, yan. Tapos nung bago ako mag-pull, tumuro muna ako sa taas. Ayan. So, yan, binibigay ko sa Panginoon yan. Mismo. So, Surrender. ayun. Pag-pull ko, umangat Oo. dito. Tapos, putik, Nag-doubt ka ba? Hindi, wala lang akong doubt. Naalala mo lang. Pero parang minamanifest ko na siya na, okay, akin na to. Oo. Pag-angat. Pero nandun pa rin yung alam mo yun, yung... Kasi, yun lagi yung sakit ko eh, pagdating dito eh. Angat. Aangat siya, tas babalik. Pero, ayan, so, tapos biglang nilalaban ko na siya. Nilaban ko na siya. Pero actually, pa siya eh, like, hindi pa talaga siya pumiganang yung Hindi. expected na. Lockout lang. Lockout lang, pero ayun. Tapos, ayan, medyo inano rin ako kasi yung parang same siya yung problem nung 220 ko nung peaking, yung parang gumit na. Tapos, ang nangyari kasi nung problem ko nung 220, parang gumanon ako. So, pag hold ko, tumingin ako agad sa judges, sa referees. Tingin ako agad na ganyan. Oo. Kung anong bibigay nila, kung nag-downward ba ako noon, o ano. Tapos pagtingin ko, all white. All white. Di, wala na, ayan na. Di, naging emotional na ako. Umiyak ako noon eh. Pre. Punta ako agad kay Matthew noon kasi si Matthew, actually, shoutout din kay Matthew. Si Kaya ni Matthew yun eh, yung nag-aano sa akin. Kasi si Matthew yung dahilan kung ba't ka nag-powerlifting. Oo, kaya nga sobrang sentimental din nung moment na yun na nandun si Matthew. Oo. Kasi actually siya yung nag-influence sa akin na unang-una, Mismo. bago ikaw. Oo, bago Ayan. ako. Tapos, ayun nga, actually, shoutout kay Matthew, bago yung lift ko na yun, like, nag-uusap kami niyan, naggaganon pa kami. Kung wala lang, maghalikan kami. Nag-head-to-head kami, gano'n. Kung wala lang, maghalikan kami yan. So, ayun, shoutout kay Matthew. Ayan, syempre, hindi ko na napigilan. Ayan, like, wala eh. Yung araw na yun, sabihin, will ng Panginoon na, ayun yung mangyari. So, very glad, very thankful, very grateful ako. Nung araw na yun, like, hindi lang para sa akin kasi winning is giving everything. Mismo. Yun para sa akin. Winning is giving everything. Like, di ka man nag-podium, di ka man nag-place ng like doon, yun nga, yung top 3. At least binigay mo everything. Like lahat. Lahat. Lahat talaga. Ayan. So, doon pa lang panalo ka na eh. Like, natapos mo yung meet ng injury-free. Yun yung pinaka-importante. Number 1, injury-free. Number 2, kasama mo yung mga yung mga naging positive influence sa buhay mo. Ayan, kasama mo. Siyempre nakakatuwa na sinusuportahan ka nila. Mismo. Ayan. So, doon pa lang talaga, yun na yung panalo ko. Panalo ka Yun na yung na, kiniklaim kong panalo ko. Like, despite of, numbers yan, labas na yan, doon pa lang panalo na ako, men. Mismo. Tapos, ayun, umiyak ako, lakad ako doon sa, sa labas. Parang epic fail pa yung pagka-celebrate. Legit, akala ko talaga Second. Tapos, putang ina, sabi mo,
Hindi pa naglalaro yung second flight. Nandun yung dalawang kalaban ko. Yeah. Tatlo pala. Tatlo. Dalawa ba tatlo? Dalawa, si Joel Dalawa. sa si Randolph. So technically, kailangan mag-first tayo doon sa flight ko Oo. para mag-third ako. Technically, nag-second ka sa flight. Nag-second, Kaya kaya ka fourth. nag-fourth. Oo. Like, Ayun. it is what it is. So, ayun. After nung diretso ako sa likod, like, nag-take muna ako ng moment sa sarili ko. Mismo. Like, lumayo muna ako sa lahat. Siyempre, para, ilabas lang yung emotion. Oo. Like, nandun kasi tayo sa ano na yun eh. Like, forever kung hindi makakalimutan yung moment na yun. Na one time nangyari yung ganun. Oh, right. At saka masusundan ba yan? Oo Mas naman. malupit na, no? Mas malupit na. Mas malapit na. Tapos, ayun, di pasalamat ako. Tapos, ayun, in-enjoy ko na lang actually. Enjoy The mo rest of lang the kayo. meet. Then, support ako. Support Kila mo, Cedric, support kila mo lang kila tayo. Jo Marie. Tamang sigaw na lang Ang sigaw. Yan. So, thankful din ako sa mga, actually marami din akong nakilala nung meet day. Oo. Yan, shoutout sa inyong lahat. So, ayun. Yun na yung ano. Congratulations. At Thank you, thank you. natawid natin ang prep. Oh. And actually, natuwa rin yung training mo rin kasi kapag coach ka, kapag yung athlete mo parang sakit sa ulo, parang hindi na alam mo yun, nasa rin away at the same time, parang, saan tayo nagsasay ng oras dito eh. Oo. Alam mo, actually, ma-feel mo naman yun eh. As a, like kung, ano ba to? Torsado ba to? Seryoso ba to? Wala talaga, para sa akin, wala akong sakit sa ulo sa akin eh. Kung baga, kung ano yung pinagawa, tapos ganyan, yan lang. Yun, no? Tapos, nothing more, nothing less na yan eh. Kung baga, ano mo yan, kung baga, may coach ka na nga lang din. Di, ako rin naman, kuwari ako. Magpapakoach na nga rin ako, but hindi ko sundin. Diba, di mo pa ibigay yung best mo. At saka wala talaga akong naging problema. So, actually, halos lahat naman kayo. Wala naman eh. Thankful nga ako sa inyo na parang wala pang pasaway sa ngayon. Wala talaga. At saka ayoko din magpapasok, men. Yung bago nating team, si Ali. Sipag nun. Oo nga eh, nakita yung training May niya. bodybuilding background yung tao eh. So, wala akong problema. Si Alfred, wala namang reason kung bakit tamad-tamad yun. Lagi kong kasama yun. Si Sian, although understandable na may Siyempre, pero, life. Pabalik na siya ngayon, OG. Pabalik na siya ngayon since tapos na yung mga duties and responsibilities niya sa school. Wala din. Sino pa ba? Si Nicolo. Nicolo. Yun. Wala Mm. talaga. Isa rin ng as much as possible, ayoko tumanggap na kahit sabi bayaran mo ako ng ganito. Ayoko tumanggap ng sakit sa ulo, men. Kaya minsan nga inaano ko pa yan bago magpapasok sa team natin na yun si Ali. Talagang nilatag ko, tinanong ko talaga siya, seryoso ba dito? Ganito ganyan yung training, iba yung parang at some point may discourage bago ako pumasok. Para kasi i-test mo kung ano ba trip niya lang ba to? Seryoso ka dito? Parang gano'n. Para sa simula pa lang from the get-go, alam mo na kung ano ba. Ilatag mo lang, huwag mo na i-sugarcoat. Ito yung training ng powerlifting. Boring to boring to. Di ka matutuwa dito, 99.9%. Madalas. Boring to. Actually, nakakatuwa nga kasi yun nga yung sinasabi ko kanina. Ang una nag-influence sa akin si Matthew. Oo. Kayo, tas ikaw. Oo. Na-influencean nyo ako. Tas, napasa ko na din siya. Oo. Pasa ko na sa kay Jared. Oo. Ayan. Kumbaga, na-spread na natin yung sport ng powerlifting sa iba. Kumbaga, yun yung the best way to give back sa sport is to share to others. Tsaka, yun na nga, hindi itong sport siya, hindi talaga siya masyadong sikat eh. Ayun nga. Yung way na lang, kasi at the end of the day, tayo din, yung mga lifters din talaga, yung gagawa ng paraan. Totoo. Para talaga mag-spread tong sports na to, makilala pa, totoo, marami pang makasubok ng mga bata. Lalo na ngayon, nakakatuwa, maraming mga bata. Diba? Like actually, ito, konting backstory. Si Jared kasi, ano na yan eh. Kumbaga, nakakasabay ko siya. Nakakasabay ko siya doon sa JT. Tapos, parang one time, nag-ano siya yung squat bench deadlift. Wala siyang program. Men. Parang, and then may program siya, parang galing kay Nipard na general, ganon. Tapos parang nag-interested siya eh, na gusto niyang sumali, ganon. Tapos, ito na, hindi ko makalimutan sinabi ko sa kanya. Parang sabi ko sa kanya noon, nakikita ko yung sarili ko sa'yo eh. Like, ganyan din ako noon. Like,
nung bago ako makita nila Matthew, like, sarili lang ako dun eh. Like, David Lane lang eh. David Lane. David Blaine. David Blaine. Ayun, okay. Ayun, pag ganun lang. So, sabi ko sa kanya, nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Oo. Tapos, kung okay lang sa'yo, hawakan kita, handle kita, coach kita. Kung okay lang sa'yo. Pero ang ma-promise ko lang naman sa'yo, ito. Like, ibibigay ko sa'yo yung 100% best ko. Like, nasa sa'yo pa rin yung work. Mismo. Ganyan. So, okay naman. Nagbunga pa. Nagbunga. Nawala pa Naunahan ng podium eh. Ang malupit doon, back to back. Back to back podium. Diba yung na. una, third siya, tama ba? Oo. Tapos third din siya. Third din siya ngayon. Oo. Back to back podium. Back to back podium, men. Tapos, hindi lang siya, actually, wala talaga walk in the park sa podium eh. Kasi talagang, yung una nga niya, yung Ronas, dikit sila ni Kian. Novice din yun, Novice din yun. Tropa niya yun eh. Si taga San Beda. Ayun. Tapos yung ngayon, parang ganun din. Ganun din. So, ayun, nagbunga. Nauna pa nag-podium sa akin. Pero sa akin, as a coach, syempre, ko na yun eh. Kumbaga, achievement ko na yun eh. Like, hindi man ako sa ngayon. Oo. At least napasa ko na sa iba. Sila naman. Di ba? Mismo. Like, para sa akin, malaking trophy na yun for me. Malaki talaga. Di ba? Like, hindi ko man time ngayon, hindi man ako mag-podium. At least iba, kaya ko. Diba? Podium mo yung athlete mo na, diba? Iba yung feel. Actually, nung una, nung Ronats, nag-iyakan kami ni Jared nung last pool niya. Nag-iyakan kami sa likod. Kasi, hindi ko sinasabi sa kanya yung placing ka. Hindi ko sinasabi sa kanya yun. Actually, ito backstory lang. Hindi nga namin alam na magpe-placing siya up until the last 2 attempts of deadlift. Ng first Ronats. Hindi namin alam na nandun pala kami sa mix. Gets. Like, pumasok kami nung meet na yun, parang okay. Kung walang expectation. Wala expectation, bibigay lang namin. Tapos nagkatalo lang nung second and third attempt. Nagbukas na ng lifting cuts. Okay. Nakita ko, uy! Dito na siya. Then yung second, may idea ka na doon na talagang... Oo, kaya yung second noon, parang secured yung second niya. Na medyo may hirapan na yung kalaban niya for placing. Okay. Parang ganun. Tapos yung third talagang pang secure. Ganun, ginawa ko. Okay, so, move on. Congratulations sa inyong dalawa. Sa atin. Si Jared, pupunta rin dito yun siya mag-explain nung backstory niya. Pero lang yung preview lang. Yan, preview lang. Thank you, man. Thank you. Throughout the May ngayon, nandito ka na. Like, after meet, etc. Or may upcoming meet tayo. Meron ba? Meron ba? Hindi ko rin alam eh. Nabigla din ako eh. Pero, ilang years ka na ba nagpa-powerlifting? Months pa lang. Magwa 1 year sa November. Magwa 1 year. Parang anniversary ko yung November meet. Diba, hindi ka alam, since na-discuss naman natin to last, preview lang, nag-show ka na, physique. So, technically, bodybuilder ka. Bodybuilder, oo. Tapos, technically. Kung gusto nyong pakinggan yung backstory niya, punta lang kayo doon sa previous. Punta lang kayo sa previous Hindi pa ito yun. Hindi pa ito yun. Pangalawa yun eh. Pangalawa yun. Una yung sila dito. Tapos pangalawa ka. Pangalawa ako. Ayun. Check nyo lang yun para malaman yung backstory niya. Then, nandito ka na ngayon sa 1 year ng powerlifting career mo. Before we, you wrap this podcast. Like, bakit ka nag-stay? Like, anong reason kung bakit nandito ka pa rin? Like, usually, madalas, iba, FOMO lang, like, fear of missing out, ganito, try lang, experience lang. Anong reason kung bakit nag-stay ka dito? Lang, like, before dun sa goals mo muna, anong reason kung bakit nandito ka pa rin sa powerlifting scene? 1 year ka na. Kasi, ito yung nakita kong way to express myself. Okay. Ayan, like, plus, I'm a competitive person. Mismo. Like, dito ko siya kayang ipakita. Ganon. Tapos, ano pa ba? Like, purpose. Purpose in life. Ganyan. So, ang motto ko nga actually, ito lang, share ko lang. Yung motto ko talaga is, nakikita yun sa TikTok, lagi ko sinasabi, keep fighting. Keep fighting. Ganyan. Regardless kung ano mang kinakaharap mo. Kung ano mang kinakaharap mo, keep fighting. Like, take it one at a time. Like,
Actually, makakarating ka rin dun, men. Like, ayun, keep fighting lang. So, ba't ako nag-stay dito? Ayun, this is how I express myself. And I'm a very competitive person. Like, di mo lang alam. Like, ayan. So, ayun lang. Okay, keep fighting. So, yung passion, nandun kasi. Kumbaga, Given hindi ka na yun naman eh. mag-i-stay dito sa industry na to or sa sport na to kung wala yung passion sa'yo. Hindi ka passionate sa Oo. bagay. No? Parang kumbaga, ayun. Tapos gusto ko rin pinahihirapan yung sarili ko. Masaya. Ang boring kaya no, pag walang hirap. man. Boring ko. Walang hirap eh. Boring. Masaya Puro ka. sarap-sarap lang. Boring yung bakit yun. Mm. Tapos, ayun. Ano yung, like, pinaka natutunan mo being, 1 year ka na dito sa powerlifting eh. Anong yung like major na natutunan mo? Ganito pala. I mean, Ano talaga? normal lang pala yun. Something. Ang pinaka natutunan ko actually, like, alam ko naman siya before, pero ang talagang yung parang nag-ingrain lang sa akin na, itong sport na to, hindi siya sprint, marathon. Mismo. Like, it will take time talaga. Like, you need to be very, very, very patient. Maliban na lang kung ano. Kung Kasi pinanganak ang malakas talaga. Ito actually, ito nga. Sila Perkins. It took them actually 10 to 12 years bago niya na-reach yun. Sa mga hindi Imagine nakakaalam akala si Perkins malakas. Man, imagine mo ilang beses na talo kay Atwood yun. Like, hindi naman siya from the get-go talagang... Ilang beses na injury yung tao yun. Diba? Diba? Nakikita lang nila, ito. Yung product, diba? Diba? Which is normal, totally normal. Kaya okay. doon din papasok na sinasabi mo, marathon talaga. Marathon, no? Like, hindi siya pabilisan, patagalan. Oo. Mm. Mismo kasi masingit ko lang, marami na nakikita, nagfo-FOMO lang. FOMO lang. Magugulat ka, mag-ibenta na lang ng gamit yung mga yan. Ito pa, yung iba na yung injury. Oo. Ngayon, like, hindi lang yung injury, Oo. like, major injury. Pero, doon mo malaman. Speaking of major injury, next guest. Mamaya pag-uusapan natin yan. Yan. Like, feeling ko hindi pa naman ako nagaganon. So, ito lang parang opinion ko. Like, dun mo talaga, like, sobrang hanga ako sa mga taong yun. Kasi dun mo talaga makikita or dun mo malalaman. Like, talagang desidido. Like, kung Mismo. itutuloy pa, like, lahat ng reasons na sa kanya na na-injury na siya eh. Oo. Like, hindi lang basta injury, like, major injury, like, Major life-changing injury. Pero tinutuloy niya pa rin. Mismo. Like, dun pa lang dapat, ano pang rason ko? Parang hindi ko galingan, hindi ko bigay lahat. Yung parang Diba? yun yung parang main meaning ng passion eh. Kasi nga kaya Oo. passion of the Christ, di ba? Oo. Kaya doing, even though it Oo. nakakasakit sa'yo, Mahirapan ka, pero ibibigay mo pa rin yung... Parang gano'n. yun. Kasi nga, gusto trip mo tong ginagawa mo eh. Gusto mo eh. Masaya Passion, dito eh. Pagmamahal mo na yan eh. Like, sabi nga nila pag magmamahal ka, like, wag na lang. Aldi. Wag na lang sa may bawi eh, no? Happy Valentine's Day. Parang matagal pa yun Matagal pa. Ay, Parang matagal pa tapos ba na yun? ah. Joke lang. Di bagay. Pero yun nga. Well, Ayun. ano pa? Goals? Ayun. Kung baga technically, yun lang. Yun ang pinaka-keyword. Passionate ka sa ginagawa Passion, mo. oo. Kaya nag-stay ka pa rin. Passion. Ito na. Mm. Ano yung short-term and long-term goal mo? Being a Short-term powerlifter. goals. Short-term goals, ano ba? 1 year tayo sa sport. Yan. Siyempre, short-term goal ko. Like, next... Kasi open na eh. Mm-mm. Open na tayo, di ba? Ito pala. Yun yung masingit ko na. Sige. Sige, go. Tanong ko lang sa'yo, since di ba, sinasuggest ko sa'yo mag-83 ka. Kasi nga, yung height mo kasi talaga. Ano bang so, at the end of the day, ko pa rin kasi magde-decision. So, may final decision ka ba o so-so pa rin? Abangan nyo na lang. Abangan nyo ako sa nominations. Abangan ang susunod na kabanata. Yan. Pero ito short-term goals, syempre, Like, may gusto ka bang hit or something? Or ano ba? sa short-term goals, ako naman ngayon, maging tag dito. Wait lang. Short-term goals ko ngayon, pina-priority ko is building talaga. Like building, like to build strength kasi hindi pa tayo like alam ko namang wala pa ako doon. Reality check eh. Reality check, man. Alam ko wala pa ako doon. Wala pa ako doon. Like tayo naman. papunta, hindi naman wala. Like papunta pa lang ako doon. Yung term mo, papunta pa lang ako doon. So, short-term goals ko ngayon is yan, to build strength. Oo. And, yan, patuloy lang. Patuloy lang. Yan.
Tapos to stay like as much as possible like healthy. Healthy. Injury-free. Injury-free. Ayan. Huwag ka tumulad sa akin. Hindi na ako mag-ice skating. Bahala ka dyan. Tapos, So far, yun lang naman. Tapos Long term. maging ito lang yung parang ano ko lang kasi sa akin, like past ko, parang di ako nagiging technical sa lifts ko. Like yung ano. So ngayon, si syempre, bahala na, basta mabuhat. sa mabuhat. So ngayon, like actually nung ano pa lang, nung natuto na ako nung peaking, Oo. parang doon nag-click sa akin, kailangan mo maging technical lifter. Like, yung standard na sineset mo sa iba, set mo rin sa sarili mo. Mismo. Kung gano'ng kataas yung standard na sineset mo sa mga hinahandle mo, set mo rin sa sarili. Be an example. Oo. Yan. So, ayun. Tapos yung long-term Long goals, term. pinost ko sa Twitter Ayan, Long-term goals ko. Hindi na nagaganon. X. X. Pangalan ko yun. Daming XXX dun Hindi, long-term goals ko, syempre, number 1, national champion. National champion. Number 2 is to represent the country Okay. sa overseas. Number 3, maging successful yung hinahandle ko ngayon. Okay. Like, syempre, looking forward pa rin ako sa success niya. Mismo. So, ayun. Number 4, mag-grow yung RPE. Yes, sir. Kasi ito yung unang powerlifting gym na pinagbuhatan tumanggap talaga sa akin. Like, naramdaman mo yung welcome sa'yo. Naalala ko na naman yung deadlift mo dati. Takting deadlift yan. Actually, props sa RPE Like, hindi pa ito ganito nun. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, Wala pa yan. wala pa. Like, pa lang. Pag ganun. Marami pa tayong plano ngayon. So, ayun. Siyempre kasama sa goals ko, siyempre, yung mga yan, yung RPE, si Boss X, yan. Like, I'm looking forward to their success din. Hindi lang sa akin. Like, siyempre sila yung nag-influence sa akin Ayun. So, looking forward din ako na, bumalik na to. Hindi pa kasi makabalik. Hindi pa lang makalaro Kalabarin kita. Wag na lang. Kala magkatapat tayo, no? Kasi si Matthew, Mag-aalaban tayo tatlo. Magkatapat tayo tatlo. Kasi angat yun Pero yun nga, looking forward to success. Success ng RPE family. Yan. Ayun. Saka, syempre, sa buong powerlifting Scene. sa the Pilipinas Ayun. at sa buong mundo. Yun. Yun lang kasama rin talaga kayong lahat. Hindi lang ako. Like, lahat tayo. Mismo. Ayun lang naman. Okay. So, ayun lang. That's it for 2024 Luzon Meet Recap. And eto na. Magkikita ulit tayo kasi sinorpresa mo na naman ako. Nag-register ka bigla Yan, mukhang magkikita na naman tayo na madalas, boss. Mismo. So, At sakto, palobat na si battery. Pero so, yun lang, men. Maraming tapusin salamat na namin sa to. maraming salamat sa oras mo. Ayan. Binigla mo rin ako ngayon. Biglaan Matagal na to dapat. Mm. Pero maraming salamat and ayun. Tapusin na natin na walang video. Walang video. May gusto ko bang i-shoutout? Ayan, shoutout. Una shoutout sa pamilya ko. Sure. Shoutout sa RPE family. Ayan, shoutout sa buong 74. Ayan, abangan nyo ako. Yan. Kasama naman ako dyan. Yari kayo. Yan. Kasama ako sa fun, di lang kayo. Yan. Tapos, shoutout din sa lahat ng bubuo ng PAP. And, ayun. Shoutout sa'yo, Boss X. Thank you for inviting me. Ay, hindi nga inviting Sumugod lang ako dito. Pero yun nga, may gusto pa akong pag-usapan which is next episode yon. Ano yan? Bigyan natin ng preview. Which is yung USAPL Philippines. Yan. Medyo hot topic yan ngayon, pero sakto yung next guest natin dyan. Tapos, ano ba? Ayun lang naman. Yun, ikaw may sasabihin ka pa? Ayan, so shoutout sa Activate Powerlifting sa Yan, L1. shoutout na Don't natin. forget to use your code RPE05 for 5% off upon checkout. Tapos sa RPE then use code SORIMA05. Yan, Surima05 Ayan. for 5% discount upon purchase. Yun. Yan lang. Maraming salamat. Thank you. Let's go. Follow nyo ako sa IG. Yan, Stephen IG. Legit SBD Steph. Thank Yes, you. sir. Thank you. Thank you.